Mr. Silent Channel. Kabanata 1411-14120. Lalo na ang desisyon ng limang Diyos, sa kanya, parang may pinagdadaanan. Pagkatapos ng pagbabago, siya na ang tunay na Tang Sect Master. Noong unang naging pinuno ng Tang Sect si Tang Wulan, wala silang masyadong pakialam, iniisip na ito ay paglilinang lamang ng kanilang reserbang puwersa ng sect. Kailangan pa rin nilang umasa sa amorous na Daoluo at ruthless Daoluo. Si Tang Wulan ay itinaguyod lamang nila, at ito ay magtatagal bago siya tunay na makapangyari sa hinaharap. Ngunit ang prosesong ito ay wala pang isang taon, ngunit mayroon ng kakayahan si Tang Wulan na mag-isa. Paanong hindi niya hahayaang humanga sa kanya ang mga kasama niya? Nang hindi na niya makita ang pag-asang makahabol, hindi man lang ito napansin ni Xie. Bago niya alam, unti-unti siyang naging proud sa pagiging kasama ni Tang Wulan. At pagkatapos maranasan ng Shrek 7 Devils ang paglalakbay na ito sa pagitan ni Dowling at Xingluo, nagsimula rin silang tunay na lumaki. Sa paghahambing nila ng koponan ng Tianwang, makikita na medyo malaki pa rin ang pagitan nila sa koponan ng Tianwang. Kung walang Dragon God transformation sa mga huling sandali ni Tang Wulan at Guyu, wala na silang pagkakataon. Pero sa pagkakataong ito, ang parehong mga kalaban, at ang kanilang mga kalaban ay ang pinakamahuhusay na talento din sa buong Starluo Empire, ngunit sa pagharap sa kanila dito, madali silang nagtagumpay, tulad noong magkaharap sila sa simula, upang ang kanilang mga kalaban ay walang kapangyarihang lumaban. Sa katunayan, hindi nila ginamit ang kanilang buong lakas noong 6 hanggang 6. Hinarang ni Yuan and Yahui ang pinakamalakas na 2 tao ng isa, at, pagkatapos ng lahat, ito ay isang talakayan, at hindi ginamit ng lahat ang kanilang buong lakas. Mga henyo rin sila, at nagsimula ng lumaki ang agwat sa pagitan nila dahil sa magkaibang karanasan nila. Walang alinlangan na ang Shrek 7 Devils ay dapat na makapunta pa. Habang iniisip ito, muling bumagsak ang tingin ni Xie kay Tang Wulan, at naisip niya sa sarili, hindi ko alam kung anong antas ng lakas ni Kapitan pagkatapos makumplito ang pagsasanib ng kaluluwa espiritu sa pagkakataong ito at ganap na maabot ang antas ng title Daoluo. Ang antas ng Contra ay maaaring lumaban-laban sa Super Daoluo, paano kung talagang umabot ito sa antas ng title Daoluo? Kasama ng kanyang Super 3 Character Battle Armor, natatakot ako na halos hindi na niya masabugan ang sarili sa harap ni Extreme Daoluo. Dagandong. Ang tunog ng kulog, hangin, at ulan ay hindi ibig sabihin na huminto. Kahit na matapos ang patayo at paalang na koneksyon, ang tatlong pangunahing fleets ay pataas at pababa sa rumaragasang alon. Ang lahat ng mga sistema ng komunikasyon ay nabalisa, at gayon din ang sistema ng pagtuklas. Sa ilalim ng magulong alon, pansamantalang nawala ang kanilang paghuhusga sa posisyon ng isa't isa. Lalong naging pangit ang mukha ni Hanhai Daoluo at Shen Xinji, dahil habang tumatagal ang bagyo, mas maraming tandang gawa ng tao. Ngunit bilang isang blessed si Daoluo, nagsimula na siyang unti-unting hindi maintindihan ang sitwasyon sa kanyang harapan. Kung ito ay gawa ng tao, hindi ba't ito ay kakilakilabot? Tinanong niya ang kanyang sarili kung wala ba siyang kakayahang ito, kahit na mapanatili ng dagat ang malapit na relasyon sa kanya, hindi ito gagana. Sa loob ng 6 na buong oras, ang tatlong pangunahing fleets ay naubos na pataas at pababa. Bagamat walang nasawi dahil sa pinagsamang patayo at paalang na mga linya, sa ilalim ng ganitong malalang kondisyon ng panahon, parehong nasubak ang moral at pisikal na lakas. Bukod dito, ang mga kagamitan sa paggabay ng kaluluwa sa ilang mga barko ay nagsimulang masira sa panahon ng bagyo. Nakatanggap siya ng higit sa 20 emergency na tawag dito, at patuloy siyang nagpadala ng malalakas na lalaki upang suportahan. Marahil, ito ay isang napakalakas na gabay ng kaluluwa na maaaring makagambala sa celestial phenomenon. Nasa isip ni Shen Xinji ang ideyang ito, ngunit kung magkatotoo ang ideyang ito ay mas nakakatakot. Kinokontrol ng Starluo Empire ang ganitong uri ng kapangyarihan, kung gayon ang labanan na orihinal nilang napanalunan ay magiging tandang pananong. Sa 100 taon ng katanyagan, ang kalooban ni Shen Xinji ay sapat na matatag at matatag. Ngayon kailangan kong maghintay. Sa kanyang cultivation base, hindi siya nang ahas na makipagsapalaran sa hangin, at sumisid sa nakakatakot na kulog na impyerno upang suriin. Ang bagyo ng enerhiya doon ay puno ng mga natural na puwersa na hindi kayang labanan ng mga tao. Boom! Biglang umalangaw ang isang walang katulad na dagandong. Nakatayo sa pangunahing control room, biglang nakita ni Shen Xinji na ang mundo sa labas ay tila nagbago ng kulay. Ang kalangitan ay biglang nagpakita ng isang walang uliran na kulay na purple gold, at ang kulay na purple gold ay mabilis na kumalat, na ginawa ang lahat ng mga kulog sa parehong kulay. Isang thunderball ang bumagsak mula sa langit na parang isang higanting patak ng ulan, at ito ay dumaong patungo sa ibabaw ng dagat. Sa sumunod na sandali, dumaong na ito sa alon. Ang tubig sa dagat na may radius na 1,000 metro ay naging lila na ginto sa isang iglap, at pagkatapos, ang mga patong ng kulog at kidlat ay biglang sumanib sa magulong mga alon, na pumutok ng sunod-sunod na marahas na kulog. Mabilis, ipadala ang aking order, lahat ng mga barko, ang protection na takip ay ganap na bukas, ang pananggalang na takip ng ina, ang saklaw ay ganap na bukas.
Malakas na sigaw ni Chen Xinji. Kahit na hindi niya alam kung ano ang Purple Gold Thunder, ngunit isang masamang intuition ang nagsabi sa kanya na ang Purple Gold Thunder ay hindi dapat madaling mahawakan. Tiyak na, sa kalangitan, mas maraming Purple Gold Thunderballs ang nagsimulang bumagsak mula sa langit na parang ulan, na sumasakop sa dagat at sa tatlong pangunahing fleets. Maging si Tang Wulan mismo ay hindi alam kung ano ang nangyari kay Thunder Cloud, dahil nasa core area siya ng Thunder Hill sa oras na ito, at naabot niya ang isang kritikal na sandali. Ang Purple Gold and Thunder sa paligid niya ay naging Purple Gold ang buong pagkatao niya, at ang mabigat na Purple Gold na kulay ay tumakip sa buong katawan niya, na naging transparent sa buong pagkatao niya. Ang dumadagandong na Yan Prison Vine ay lumago ng husto, at ang kanyang Blue Silver Emperor ay ganap na pinagsama, ngunit ito ay sumisipsip pa rin ng enerhiya ng kulog ng walang kabuluhan. Hindi pa nito naramdaman ang ganitong uri ng walang prinsipyong pakiramdam. Mula nang taglayin nito ang karunungan, sabik na itong sumipsip ng mas maraming kulog, kahit na ito ay patungo sa pagkawasak, paano ito nakatagpo ng napakahabang panahon ng mga ulap ng kulog sa napakatagal na panahon. Pagsipsip. Matapos sundan si Zhang Geiyang, wala nang pagkakataong ma-absorb si Thunder. Ngayon, ito ay nagiging mas sakam kaysa dati. Ang bawat baging ay kumalat ng daan-daang metro ang haba at kumaway sa hangin. Ang loob ng puno ng ubas ay ang asul na ginto ng Blue Silver Emperor, ngunit ang labas ay parang nakasuot ng Purple Gold Thunder Armor, na nagbibigay ng malinaw na kristal na liwanag. Sa bawat alon, maraming kulog ang bumubuhos dito, at ang dumadagandong na Yan Prison Vine ay patuloy na nasublimate. Sa tuwing hindi ito makayanin at malapit ng masira, ang Blue Silver Emperor ay magpapadala ng mahinahong puwersa upang i-neutralize ang pagkasira, upang ito ay patuloy na lumunok at sumipsip. Ang pakiramdam na ito ay talagang kahanga-hanga, ang dumadagandong na Yan Prison Teng ay tila ganap na nawala sa sarili, at ganap na binuksan ang kanyang isip at katawan kay Tang Wulan. Paano kung kasiraan ang makaranas ng ganitong kagandahan minsan? Ngunit si Tang Wulan ay palihim ng umiiyak sa sandaling ito, gaano man siya katigas, hindi niya kayang kumapit sa napakalakas na impyerno. Sa katunayan, hindi lamang ang kapangyarihan ng anak ng kalikasan, kundi ang kapangyarihan din ng kanyang anak ng Diyos ng dagat, ang tumulong sa dumadagandong na puno ng kulungan na sumipsip ng kulog at kidlat. Gamit ang kontrol ng dagat at ang proteksyon ng mayamang elemento ng tubig, ang dumadagandong na puno ng kulungan ay maaaring magpatuloy. Napakatagal na panahon. Ngunit ang katawan ni Tang Wulan ay puno na ng lakas ng kulog. Ang nakakatakot na puwersa ng pagkawasak na ito ay nagsimulang medyo pinigilan maging ang hininga ng anak ng kalikasan. Ang elemento ng kulog ang pinakamarahas sa lahat ng elemento, kalikasan ang hininga ng anak ay mahina sa dagat mismo, at gaano man kaganda ang eroplano, mayroon din itong tiyak na saklaw. Paano gawin? Kung hindi mo mapigilan, natatakot akong masabugan ako, at mapahamak kasama nitong dumadagandong na Hell Prison Vine. Sa sandaling ito, biglang umilo ang noo ni Tang Wulan. Sa makapal na lilang ginto, isang maningning na gininto ang liwanag ang lumabas sa shell, at isang gintong liwanag ang tila nag-drill out mula sa gitna ng kanyang mga kilay, na lumulutang sa kanyang harapan. Nanlaki ang mga mata ni Xi. Ano ito? Ito ay isang trident na halos 4 na metro ang haba. Ang gintong liwanag sa makinang na gininto ang trident ay umaagos na parang mga alon ng tubig. Sa sandaling ito ay lumitaw, ang nakapaligid na kulog ay tila tumahimik sandali, at ang tunog ng kulog ay tila bumaba. NS. Ang dagat sa ibaba ay biglang kumulo, na gumagawa ng hindi mabilang na mga ungol. Sa gitna sa ibaba ng gitnang talam ng halberd ng trident, mayroong isang hugis brilyante na aqua blue na hiyas, isang hiyas na kasing laki ng kamao ang nagpapalabas ng malambot na kinang. Anak, 3 pagkakataon lang ang may iwan ko sa iyo para iligtas ang buhay mo. Kasabay nito, 3 pagkakataon din para maranasan mo mismo ang hindi tiyak na unos. Damhin mo ito ng iyong puso. Ang pamilyar na boses ay tumunog sa puso ni Tang Wulan. Malumanay at puno ng pag-aalala ang boses. Iminulat niya ang kanyang mga mata, at siya lamang ang nakakakita nito. Sa tabi ng Golden Trident, may isang lalaki na tila nakatayong patayo. Ang maputlang gintong baluti ay sumasakop sa buong katawan, at ang mahabang asul na buhok na parang dagat ay nakakalat sa likuran niya. Ang kanyang mga mata ay tila sinasalamin ng buong universo. Ang kanyang kamay ay nasa poste ng Trident. Ama! Gustong sumigaw ni Tang Wulan, ngunit wala siyang magawa ngayon. Ang nakita lang niya ay ang mabait at nostalgic na ngiti ng kanyang ama. Gumalaw si Tang San, at ang gintong trident sa kanyang kamay ay bahagyang kumaway, gumuhit ng magandang arko sa kanyang kamay na parang isang balahibo. Ang gininto ang halo ay namumulaklak palabas sa mga bilog, na may malalaking bilog na nakapalibot sa maliliit na bilog, na patong-patong sa ibabaw ng bawat isa, pino at siksik. At nang lumitaw ang gintong halo, ang lahat sa paligid ay tumahimik, ang kulog ay nagsimulang hamupa, at ang mga alon ng dagat ay tila tumahimik. Ang bilog ng gintong halo ay madaling kasama ang nakapalibot na kulay ube at gintong kulog, na parang sa halo na iyon, ito ay natatakpan at pinipigilan ang maliliit na mundo. Ang pagbabago-bago ng espasyo ay naging matindi, at ang espasyo mismo ay tila hirap na hirap, ngunit sa proseso ng pakikibaka, natural itong naging isang uri ng kahangahangang tacit na pag-unawa na may gintong singsing ng liwanag.
Pagkatapos ang marahas na lilang gintong kulog, na sumunod sa ganitong uri ng pagpigil, ay nagsimulang mag-condense na parang mga sinulid, na nagiging purple-golden na sinag ng liwanag tungo sa dumadagandong na mga baging ng kulungan ni Tang Wulan. Ang higit na nakapagpaiba kay Tang Wulan ay na sa pagkakataong ito, walang pakiramdam ng pagkabusog. Sa ibabaw ng dumadagandong na Hell Prison Vine, mayroong higit pang mga singsing ng gintong halo. Malinaw niyang naramdaman na sa mga gininto ang halos, mayroong isang malaking halaga ng enerhiya ng kidlat, ngunit ang enerhiya ng kidlat na ito ay hindi maaaring magmadali mula dito. Ang selyo ng kalawakan, ay tila katulad ng selyo ng Golden Dragon King sa kanyang katawan. Ang paggamit ng kapangyarihan ng espasyo ay maaari lamang ilarawan sa banayad na paraan. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang kanyang espiritual na dagat ay tila natagos ng isang kidlat, isang hindi pa nagagawang pag-unawa sa langit at lupa. Nakatatak sa dilim. Ang nakapaligid na kulog ay tahimik na nawala sa gintong halo, pati na rin ang kupas na figure. Anak, hintayin mo akong bumalik. Ang liwanag at anino ay naglaho ng walang bakas, at ang gininto ang trident ay muling naging daloy ng liwanag, na naghalo sa gitna ng mga kilay ni Tang Wulan at naglaho. Isang hindi maipaliwanag na hawakan din ang lumitaw sa isip ni Tang Wulan. Tatlong beses niyang sinabi, 3 beses niyang iniwan ang kakayahang protektahan ako sa katawan ko. Kahit na nasa dulo siya ng kabilang panig ng universo, sinubukan niya pa rin ang lahat para protektahan ako. Bagamat hindi pa talaga nakipag-ugnayan si Tang Wulan sa kanyang biolohikal na ama, naluluha na siya sa sandaling ito. Dahil kitang-kita niya kung gaano kalaki ang pagmamahal sa kanyang sarili sa kanyang mga mata na tila kayang ilarawan ang buong sansinukob. Tatay, hahanapin kita, sigaw ng loko sa puso niya. Nangingilid ang luha. Ang mga bilog ng gintong halo ay sa wakas ay nagsanib sa katawan ni Tang Wulan at nawala ng walang bakas, at isang kakaibang spirit ring ang lumitaw din sa ika-9 na lugar sa lahat ng mga spirit ring sa kanyang katawan. Ito ay isang purple golden spirit ring na ipinakita sa buong lugar, at sa ibabaw ng purple golden spirit ring, may mga texture na gintong singsing, puno ng marangal na aura. Ang dumadagandong na mga puno ng ubas sa kulungan ng yan ay dumagsa, nakapasok na sa katawan ni Tang Wulan, puno ng paghanga sa kanya, hindi pamilyar. Sa 100,000 taon, ang dumadagandong na puno ng kulungan, ang ebolusyon ay nakumpleto. At sa ibabaw ng ika-9 na spirit ring ni Tang Wulan, isang napakalaking halaga ng pinakadalisay na kapangyarihan ng kidlat na hindi pa naa-absorb noon ay nasil din. Ang mga dumadagandong na kapangyarihan na ito ay sapat na para sa dumadagandong na yan Prison Vine upang patuloy na matuno at masipsip sa hinaharap, na nagpapahintulot na patuloy itong mag-evolve, na umuusbong ng hindi mabilang na beses na mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong kaluluwa. Sa paglaho ng kulog, unti-unting lumiwanag ang kalangitan at unti-unting nagkawatak-watak ang madilim na ulap. Ang bagyong ito, na tumagal ng mahigit 7 oras, ay sa wakas ay magwawakas na. Ang dagat ay naging kalmado muli, at sa dagat, ang 3 pangunahing fleets mula sa Daoluo Continent ay nakaramdam ng kaunting pagkawasak sa oras na ito. Ang lahat ng mga proteksyon na kalasag ay halos gumuho sa ilalim ng tubig ng Purple Gold Thunderstorm. Ang pagkonsumo ng enerhiya ay napakalaki na halos nabura nito ang higit sa 2/3 ng enerhiya ng 3 pangunahing fleet. Sa ilalim ng pagkilos ng nakakatakot na puwersa ng pagsabog na iyon, ang Soul Guidance Device sa maraming maliliit at katamtamang laki ng mga barko ay lumitaw na nasira. Kung ang reaksyon ni Hanhai Daoluo at Shen Xinji ay hindi sapat na mabilis upang hayaan ang lahat ng mga barko na ilabas ang pinakamataas na lakas na mga kalasag sa proteksyon sa unang pagkakataon, malamang nasirain ng Purple Gold Thunderstorm na ito ang fleet. Ang mga commander ng bawat barko ay walang takot sa kanilang mga puso sa oras na ito, tanging pagkabigla. Kahit na si Shen Xinji mismo, sa sandaling ito, pakiramdam niya ay naiwan siya. Ang ganitong uri ng Purple Gold Thunderstorm ay maaaring lumitaw sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Daoluo Continent. Hindi na yun masasabing kakilakilabot. Kahit na ang nakapatay na antas ng Diyos na fixed-mounted soul-guided artillery shell ay hindi makakamit ang ganoong nakakatakot na mapanirang epekto. Ang kabuuang enerhiya ng 3 fleets na pinagsama ay sapat na para magamit ng isang mainland city tulad ng Mingdo sa loob ng 20 taon. Sa panahon ng makatarungang proseso ng pagtatanggol, maraming mga soul-conducting energy battery pack ang na-overload at nasira. Ito ay simpleng hindi maisip. Ang antas ng mapanirang kapangyarihan na ito ay nalampasan ang makasaysayang Ketelusan. Tingnan mo, may mga tao doon. Biglang sumigaw ang isang staff officer sa pagmamadali. Pumunta si Shen Xinji sa harap ng screen sa sandaling lumingon siya sa paligid. Ang screen ay pinalaki ang imahe sa hangin sa ilalim ng kontrol ng mga tauhan, at malinaw niyang nakita ang 2 tao doon. Umupo ang 2 at isa-isang tumayo. Sila talaga ang nasa pinakasentro na posisyon kung saan lumitaw si Thundercloud noon. Nakaupo doon na naka-cross-legged ang isang binata, ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng malabong purple gold halo, na nagtatagpo, ngunit ang purple gold halo na nasa ika-9 na pwesto sa kanyang katawan ay kitang-kita. Hindi ba ang taong nakatayo sa tabi niya ang nakuhanan ng soul detector noon? Iyon ay, biglang lumiit ang mga pupils ni Shen Xinji.
Hindi ba't ang binatang nakaupo doon ay naka-crossleg ang kapitan ng Blood Dragon Team? Bukod dito, sa pamamagitan ng balita at kumpirmasyon ng imahe mula sa Federation, mayroon siyang isa pang pagkakakilanlan, si Tang Sect Master, si Tang Wulan. Siya yun. Paano kaya siya? Sa sandaling ito, ang puso ni Chen Xinji ay puno ng hindi kapanipaniwala. Sa anumang kaso, hindi niya maintindihan kung bakit maaaring taglayin ni Tang Wulan ang gayong kakilakilabot na lakas, at mas mapakilos ang kapangyarihan ng dagat. Nagkaroon ng hagong, at ang mga barko ni Tang Wulan at XCXC ay natagpuan sa dagat, hindi lamang sa mothership side, kundi pati na rin ang mga soul guide na maaaring gamitin ay nakalok sa hangin. Sa sandaling ito, si Tang Wulan, na lumulutang sa himpapawid, ay nagmulat ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay basa mula sa nakaraang mga luha, ngunit sa mga ito, mayroong isang lilang gintong kinang. Pagkatapos sa ilalim ng tingin ng lahat ng mga barko, nakita ko siyang nagwagayway ng malaking kamay. Ang ibabaw ng dagat na huminahon ay biglang lumundag sa isang napakalaking higanteng alon, na nagpasimula sa pinagsamang patayo at paalang na pagbuo ng 3 fleets. Ang lahat ng mga kondado ay nawala ang kanilang mga target sa isang iglap. Sa susunod na sandali, sina Tang Wulan at XCXC sa hangin ay tinangay ng mga alon na tumataas sa langit at nawala ng walang bakas. Sa sandaling ito, hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang nagyelo, at ang mga kapitan ng 3 pangunahing armada ay tamad. Sino ang taong iyon? Bakit siya lumilitaw sa lugar na iyon? Siya ang nagdala ng matinding bagyong iyon. At ang Zhejiang Thunder Rain na iyon, siya rin ba? Si Chen Xinji ay kamukha ni Chen Sisui, at kasabay nito ang kanyang pag-iisip. Sa sandaling ito, maraming bagay ang nagsimulang tumakbo sa kanyang isipan. Sa Soul Guidance Technology ng Star Luo Empire, halos imposibleng magkaroon ng kakayahang baguhin ang kalangitan. Gayunpaman, hindi nila magagawa, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi magagawa ng iba. Bilang master ng Temple of War God, isa sa mga makapangyarihang kapangyarihan sa mundo, palagi niyang alam kung gaano kalalim ang background ng Tang Sect. Upang sabihin na ang tanging bagay na maaaring makipagkumpetensya sa Federal Academy of Soul Guidance Science sa Soul Guidance Technology ay ang Tang Sect. Tang Sect Master, kapitan ng Blood Dragon Team. Tang Sect ito. Huminga ng malalim, ang liwanag sa mga mata ni Chen Xinji ay tumaas, at sinabi niya sa malalim na boses, ipadala ang aking order, suriin ang lahat ng kagamitan, at ibuod ang pagkawala ng bagyong ito. Subukang i-connecta ang satellite system para sa pagpoposisyon, at ang 3 fleet ay naka-standby at nananatiling nakahanay. Lian Heng. Sa malalim na dagat. Ang sabik na naghihintay ng mga tao sa wakas ay bumati sa kanilang gulugod. Nang mapanood ni Yuan Yahui si XCXC na sinusundan si Tang Wulan at bumalik sa interior gamit ang espesyal na kagamitan ng submarino, lubos siyang napanatag. Sect Master, nakahanap ka na ba ng angkop na lugar ng pagsabog? Hindi ba gamaan ang loob ng kapitan nang makita niya si Tang Wulan? Sa malalim na karagatang ito, ang presyon ng tubig ay napakalaki na ito ay hindi tao kung maaari itong mabuhay. Kung hindi dahil kay Tang Wulan na talagang humanga sa kanila ng sobra sa nakaraang 5 gods, decision, na para bang siya ay makapangyarihan sa lahat, hindi siya mangangahas na hayaan ang Sect Master na makipagsapalaran. Hindi. Tapos na. Sa palagay ko, sa loob ng 4 o 5 araw, ayaw ng Federal Fleet na salakayin ang Star Luo Empire. Nanalo na tayo ng sapat na oras para sa kanila. Natatawang sabi ni XCXC. Ano ang sitwasyon? Medyo nagulat ang kapitan. Sinabi ni Tang Wulan, mahabang kwento. Tara na. Bumalik tayo sa Federation. Kung hindi ito mapipigilan ng Star Luo Empire, hindi natin ito mapipigilan. Umalis muna sa lugar na ito ng dagat at umakyat sa ibabaw ng dagat, at hintayin ang Holy Spirit Dao Luo. Pagkabalik, umalis agad kami. Sa ilalim ng kaina hinalang tingin ng lahat, si Tang Wulan ang nagutos. Nanginginig ang kanyang katawan, na parang hindi siya makatayo, nagmamadaling humakbang si Zhengyu para alalayan si Tang Wulan, Captain, okay ka lang. Si Tang Wulan ay nagbigay ng isang mapait na ngiti. Para sa kanya, paanong hindi nakakagimbal ang kanyang karanasan ngayon? Okay lang ako, medyo pagod lang ako. Kailangan ko munang magpahinga. Iniabot ni Shu Lizzy ang recovery big meat buns, at kumuha ng ilan si Tang Wulan, at pagkatapos ay pinagaling ang kanyang hininga. Sa tulong ni Zhengyu, bumalik siya sa cabin. Nakatuon ang mga mata ng lahat kay XCXC, hindi napigilan ni Yuan Yahui na magtanong, ano ang sitwasyon? Sumayaw ang mga kilay ni XCXC, siguro, hindi ka makapaniwala. Ang amo ay ang Diyos, siya ay simpleng Diyos ng dagat. Ako ay maingat pa rin at humahampas at humahampas. Sabihin mo na, napahawak si Yuan Yahui sa kanyang tenga. Sabi ko, ang asawa ko ay mapagpatawad. Star Luo Empire, Frontline Combat Headquarters. Nakasuot ng unipormeng militar si Dai Tianling, at walang ranggo ng militar sa kanyang mga epaulette, ngunit ang ilan ay mga badge na may pattern ng ulo ng tigre. Ang lahat sa buong Frontline Command ay abala, at lahat ay may seryosong mukha. Ang Frontline Combat Headquarters na ito ay itinatag kalahating taon na ang nakalipas. Sa katunayan, ang Star Luo Empire ay hindi hamina kahit sandali.
Ito ay usapin ng kapalaran ng bansa. Matagal na nilang sinimulan ang paghahanda para dito. Ito ay tiyak na dahil sa paghahanda na magagawa ni Dai Tianling. Siya ay may kumpiyansa at palaging naniniwala na siya ay may kumpiyansa na harapin ang Federal Fleet. Ang pagdating ni Tang Wulan ang nagpaunawa sa kanya kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng Star Luo Empire at ng Daoluo Federation. Ang puwang na ito ay mas nakakatakot kaysa sa naisip niya, at ito ay napakalaki na halos hindi na ito maibabalik. Sa kabutihang palad, mayroong mga bagay na ipinadala ng Tang Sect. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang Federal Fleet ay darating ng napakabilis, kung hindi dahil sa mga balita mula sa banal na espiritu Daoluo sa oras, sila ay itatago pa rin sa kadiliman. Mag-ulat. Ayon sa aming ultra-long range na radar detection, ang Federal Fleet ay lumihis mula sa kurso. Dapat ay nakatagpo sila ng hindi pa naganap na bagyo, at sila ay nasa pangunahing lugar. Ang pagkawala ay hindi alam. Sa oras na ito, sila ay pansamantalang nakaangkla 600 nautical miles ang layo mula sa baybayin. Walang palatandaan ng pag-usad. Ayon sa radar lahat ng kanilang pagsubaybay, ito ay makikita na tulad ng isang radar na pagsubaybay sa lahat ng kanilang mga barko, tila ito ay konektado sa lahat ng kanilang mga barko. Magpatuloy sa pagsubaybay. Sabi ni Dai Tianling sa malalim na boses. Bilang emperador ng imperyo, sa pagkakataong ito ay may tungkulin siyang personal na pangasiwaan ang labanan sa front line. Walang alinlangan na ang unang labanan ang magiging pinakamahalaga. Hindi dapat pahintulutan ng Federal Fleet na kumpletuhin ang landing. Kung hindi, sa sandaling matagumpay ang landing, ang bridgehead ay itatatag. Sa antas ng teknolohiyang federal, tiyak na makakapanindigan ito. Sa oras na iyon, ang makapangyarihang puwersa ng Federal Fleet ay magdadala ng mas maraming armas at sundalo sa kontinente ng Xingluo, at ang bansa ay hindi malalayo. Sa makatuwid, ang diskarte na binuo ng Star Luo Empire ay upang harangan ang Federal Fleet mula sa mainland at hindi kailanman pahintulutan silang kumpletuhin ang landing. Pare, mukhang malaki ang nawala sa Federal Fleet sa bagyong ito. Dapat ba tayong gumawa ng inisyatiba upang subukan ang kanilang katotohanan? Tanong ni Dai Yian sa mahinang boses sa tabi ni Dai Tianling. Ikanaway ni Dai Tianling ang kanyang kamay, ang ating hukbong pandagat ay malayo sa Federation. Bagamat ang Federation Fleet ay nakatagpo ng isang bagyo, hindi ito kaguluhan. Ang kanilang paraan ng pagkonekta sa lahat ng mga barko ay sapat na upang mabawasan ang pagkawala. Ayon sa ang orihinal na plano ay pasulong, paano ka naghahanda ngayon? Mataimtim na sinabi ni Dai Yian, aabutin ng humigit kumulang 2 araw upang makumplito ang paunang proseso. Sa kabutihang palad, naghanda kami ng maaga, at dapat ay huli na. Lumingon si Dai Tianling at sinulyapan siya, puno ng pagkamangha ang kanyang mga mata, ayoko ng isang bagay, ngunit isang katiyakan. Dapat huli na, kung hindi, ito ay isang kalamidad, naiintindihan mo ba? Hindi lang siya emperador. Noong bata pa siya, nagkusa siyang sumapi sa hukbo. Sa ilalim ng kalagayan ng pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan, nagsimula siya sa isang ordinaryong sundalo at naipon ang mga merito ng militar. Tumagal ng 17 taon bago ma-promote sa pangkalahatan at hakbang-hakbang. Ang pag-akyat ay nag-iwan ng napakasilaw na kasaysayan sa militar. Matapos niyang ihayag ang kanyang pagkakakilanlan, bumalik siya sa pamilya ng imperial, at hindi nagtagal ay nakatanggap ng suporta mula sa militar, at sa gayon ay nagtagumpay na sakupin ang pangunahing tauhan sa isang iglap, na naging kasalukuyang emperador ng Imperyong Xingluo. Sa makatuwid, sa usapin ng military literacy, masasabing isa siya sa pinakamalakas na emperador sa kasaysayan ng Star Luo Empire, kaya naman pumunta siya sa frontline combat headquarters para maging commander-in-chief mismo. Lahat ng general ay nagsilbi. Ngayon ang ilang matataas na miyembro ng militar ng Star Luo Empire ay orihinal na mga kasamahan at maging mga subordinate noong siya ay isang sundalo. Mula nang maluklok si Dai Tianling sa trono, inalis niya ang mga sakit ng militar, ginawa ang lahat ng pagsisikap na gamutin ito, at masiglang binuo ang militar, siyentipikong pananaliksik, edukasyon, soul masters, at battle armor. Sa loob lamang ng ilang dekada, ang Star Luo Empire ay sumailalim sa mga pagbabago sa mundo. Sa nakalipas na ilang dekada, ang bilis ng pag-unlad ni Xingluo ay mas mabilis kaysa sa Federation. Dahil lamang sa napakalaki ng orihinal na puwang, hindi ito ganoon kadaling abutin. Ang pag-unlad ng Star Luo Empire ay hindi maitatago sa Federation. Isa rin ito sa mga mahalagang dahilan para simulan ng Federation Hawks ang digmaang ito. Ayon sa Federation, laging posible na panatilihing ganito kabilis ang pag-unlad ng Star Luo Empire. Isang araw ay banta nito ang Federation. Bukod dito, mas mabilis ang bilis ng pag-unlad, mas mabilis ang pagkonsumo ng mapagkukunan ng Star Luo Empire, at imposibleng makipag-usap ang siyentipikong pananaliksik sa pagitan ng Federation at ng Imperyo. Sa kasong ito, ang Imperyo ay kailangang gawin ang parehong para sa landas ng pananaliksik na pinagdaanan ng Federasyon. Pagdadaanan muli, kung pareho ang layunin, hindi ba ito magsasayang ng maraming mapagkukunan? Ito ay ang mataas na tunog ng mga kadahilanan na nagbigay daan sa parlamento na sa wakas ay magpasa ng isang resolusyon sa digmaang ito at hayaan ang Federal Fleet na magsimula sa paglalakbay.
Ang misyon ng Federation Fleet sa pagkakataong ito ay napakasimple, talunin ang hukbo ng Star Luo Empire, sakupin o sirain ang Empire Royal Family, huwag lumabag sa mga ordinaryong tao, bawasan ang pagpatay hanggat maaari upang mapag-isa ang buong Star Luo Empire, magtipon ng mga mapagkukunan, para sa hinaharap na pag-unlad ng universo. Maghanda para sa, oo, ama. Sinabi ni Dai Yian sa malalim na boses, pare, medyo kakaiba ang bagyong ito. Ang aming meteorological department ay wala pang hinulaang anumang mga palatandaan noon. Ang bagyong ito ay tila biglang dumating, nang walang kahit kaunting senyales. Ayon sa pagsusuri ng aming Meteorological Department at Scientific Research Department, ito ay tila hindi likas na nabuo. At saka, kapag nangyari ang bagyo, sila ay nasa unahan ng Federal Fleet kung hindi. Emperor, may problema ba dito? Bahagyang tumanggo si Dai Tianling, talagang napakabilis, at talagang nakatulong sa atin ang bagyong ito. Kung ito ay gawa ng tao, iisa lang ang posibilidad. Pakinggan ang kabanatang ito. Si Dai Yian ay naging isang prinsipe at pinahahalagahan ng kanyang matalinong ama na si Shen Wu. Siya ay likas na napakatalino, at bahagyang nagbago ang kanyang mga mata, ibig mong sabihin. Tang Sek. Hindi sumagot si Dai Tianling, tanging ang liwanag ng pag-iisip lamang ang lumitaw sa kanyang mga mata. Imposible iyon. Bahagyang tumaas ang boses ni Dai Yian, mababago ba ng Tang Sek ang kalangitan? Ang tindi ng bagyo, bagaman ang pangunahing lakas ng pagsabog ay hindi kasing ganda ng God-killing grade fixed installed soul-guided shells, ngunit ayon sa aming data, ang kabuuang saklaw ay ang mga pagbabago-bago ng enerhiya sa hanay ay maihahambing na sa sabay-sabay na pagsabog level ng mga nakapirming kabyertong nakamount sa Diyos na ito. Kabisado na ng Tang Sect, maaari bang sirain ang punong tanggapan? Sinulyapan ni Dai Tianling ang kanyang anak, at medyo hindi nasisiyahan sa pagkabalisa ng kanyang anak. Ang bagay na ito ay kakaiba. Kung ito ay gawa ng tao, kung gayon ay maaaring mayroon lamang ito. Kahit na ang Federation ay may ganoong kakayahan, imposibleng maapektuhan ito. Sa aking sariling katawan. O marahil, ang isang napakalakas na si Soul Beast ay sama-samang sumabog, at marahil ito ay nakabuo ng ganoong eksena, ngunit sa loob ng maraming taon, sa pamamagitan ng kontrol ng dagat, walang talaan ng ganoong sentido dagat. Sa makatuwid, ito ay ayon sa sentido dagat, ayon sa sentido kalidad na kaluluwa. Sekta. Huminga ng malalim si Dai Yian, sa kabutihang palad, nasa panig natin ang Tang Sect. Malamig nang umuso si Dai Tianling, hindi ang Tang Sect ay kakampi natin, ngunit nasa panig ng mahihina. Ayaw lang nilang makita ang digmaan. Kung ang ating kabuuang lakas ay mas malakas kaysa sa Federation, tiyak na tatayo sila ng walang pag-aalinlangan. Federal side. Kumunot ang noo ni Dai Yian, pare, sabi mo gumagawa sila ng mga armas at kagamitan, kaya bakit ayaw nila ng digmaan? Bumantong hininga si Dai Tianling, ito ang pagkakaroon ng mahusay na karunungan. Ang Tang Sect ay mas mahalaga kaysa sa mga armas, ngunit ang pagsasaliksik at pagpapaunlad ng teknolohiya ng paggabay ng kaluluwa. Ngayon ay tunay akong naniniwala na ang antas ng siyentipikong pananaliksik ng Tang Sect ay maihahambing sa antas ng buong federasyon. Ang pinakamalaking pagkakamali ng Federation ay ang pagsugpo sa Tang Sect. Pare, patuloy ko silang hikayatin na maghanda. Kumpletuhin ang lahat ng pag-aayos sa lalong madaling panahon. Hindi ko alam kung gaano katagal pagkatapos ng mahimbing na tulog. Nang magising si Tang Wulan, nakaramdam pa rin siya ng pamamanhid sa buong katawan. Ang pakiramdam na ito ay malinaw na hindi komportable, ngunit sa wakas ang pakiramdam ng kahinaan ay nawala ng husto. Pagtingin niya sa loob, nakita niyang may dagdag na layer ng purple gold sa mga meridian at buto sa kanyang katawan. Kung ikukumpara sa dati, nalaman niyang tila siya ay naging payat, at ang kabuuang dami ng kapangyarihan ng kaluluwa sa kanyang katawan ay bumaba rin ng hindi bababa sa 1/4. Gayunpaman, hindi nito ginawang bumaba ang antas ng kanyang paglilinang, sa kabaligtaran, mayroong isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng dignidad. Ang pagpapanday ni Thunder sa katawan, na ginagawa ang likas na lihim na pamamaraan ng kanyang Ducheng Realm, ay tila medyo naiiba sa dati. Hindi napigilan ni Tang Wulan na matawa sa kanyang sarili na may isang mapang-akit ng ngiti, ngayon na siya ay unti-unting naging katulad ng isang tao. Ang kapangyarihan ng kaluluwa na orihinal na puno sa katawan ay halatang condensed. Dapat mong malaman na ang kapangyarihan ng kaluluwa na nilinang ni Zuan Tiangang ay orihinal na napakadalisay at maaaring i-compress sa 2/3 ng orihinal na volume. Hindi yun madali. Ano? Sa pagkakataong ito ang pagbibinyag sa kulog, ang pagkulog ng Yan Prison Vine ay walang alinlangan na nakakuha ng malaking pakinabang, ngunit sa parehong paraan, ang mga benepisyong nakuha ni Tang Wulan mula dito ay hindi mahuhusgahan ng isang simpleng cultivation base. Ang kabuuang halaga ng kapangyarihan ng espiritu ay nabawasan din, ngunit ang kaharian ay nasa antas pa rin ng title Dao Luo. Ramdam na ramdam niya na mas lumayo pa ang kanyang pangangatawan na kanina pa nakaangat sa tugatog. Bagamat hindi ko pa rin alam kung anong mga espiritong kakayahan ang dinadala sa kanya ng dumadagandong na Yan Prison Vine, ang 3 pangunahing espiritong kakayahan na ipinakita nito sa simula ay lahat ay makapangyarihan. Ang 100,000 taong spirit ring ay nagpapahintulot sa kanya na direktang magkaroon ng hindi bababa sa 2 sa mga kakayahan na ito.
Ang pares na ito ng Tang Wu Forlin, tiyak na isang malaking improvement. Sa pagbabalik tanaw sa paglalakbay na ito ngayon, hindi lang ito kasing simple ng kahanga-hanga. Napakaraming bagay ang nangyari. Ang kanyang cultivation level ay itinaas din mula sa Soul Sage hanggang sa Title Daoluo level. Wala pang isang taon, nakagawa na siya ng ganoong lukso. Ito ay hindi maisip. Ngunit sa kabilang banda, pagkatapos niyang maging master ng Tang Sect at ang Pavilion Master ng Sigad Pavilion, ganap na rin siyang nilinang ng Shrek Academy at Tang Sect, at nasa kanya ang kapangyarihan ng kanyang ama. Bagamat napakaikli ng panahong iyon, matatag na itinatak ni Tang Wulan ang magiting na poster ng phantom ng kanyang ama sa hindi tiyak na bagyo sa kanyang isipan. Kahit na hindi pa niya talaga nakikilala ang kanyang ama, lubos niyang naiintindihan kung gaano kalalim ang pagmamahal sa kanya ng kanyang ama mula sa lahat ng iniwan ng kanyang ama para sa kanya. Nanay at tatay, tiyak na hahanapin ko kayo. Balang araw, mahahanap din kita. Oras na para bigyan ng sarili ng titulo. Dati, dahil wala siyang ikasyam na spirit ring, hindi siya itinuring na tunay na titulo Daoluo, at si Tang Wulan ay hindi naiinip, ngunit ngayon, mayroon na siyang ganitong kwalifikasyon. Sa pangkalahatan, ang mga pamagat ay nauugnay sa kanyang sariling martial soul. Halimbawa, ang martial soul ni Long Lao ay ang liwanag at madilim na sagradong dragon, kaya ang kanyang titulo ay ang liwanag at madilim na Daoluo, na kilala rin bilang emperador ng ilaw at madilim na dragon. O ang kombinasyon ng Wan at ang pangalan ng kanyang kasintahan, tulad ng Teacher Wu, na ang mga titulo ay Tianbing, Tianshuangjian at Longbing. Ang kanyang martial spirit ay ang Blue Silver Emperor, ngunit mayroon siyang kapangyarihan ng Golden Dragon King para tulungan siyang umunlad, at nasa kanya ang kapangyarihan ng Sigad na iniwan ng kanyang ama, ngunit ang tanging mahal niya ay siya. Dragon Emperor Daoluo, Golden Dragon King at Blue Silver Emperor. Gayunpaman, sa pangalang ito, wala na siya roon. May dalawang salita lamang para sa pamagat, ngunit nakaramdam ng kakaibang pakiramdam si Tang Wulan sa oras na ito. Para sa kanyang sarili, ang dalawang salita ay tila hindi sapat. Isa na siyang Free Character Battle Armor Master, at ang pangalan ng Free Character Battle Armor ay Longyio. Pinag-isipan na niya ito. Sa hinaharap, kapag na-promote siya sa 4 Character Battle Armor, tatawagan siyang Jin Longyio Tangwo. Lin. Dahil malinaw na may kumpletong salitang, Golden Dragon, si Dao Kai, pagkatapos, sa pamagat, kinuha ko muna ang Golden Dragon. Nagmana si Lan Yinhuang sa kanyang ama, at mayroong pilak na karakter dito, at ang martial arts soul ni Guyana ay ang Silver Dragon King, at mayroon ding silver character. Ang karakter na ito ay dapat mapanatili. Ang tatlong salitang Guyana, kung gagamitin mo ang salitang Yu, ay mukhang hindi angkop. May titulo na ang Silver Moon Daoluo. Noong nakaraan, ang Kailaw ay tinatawag na Yinyo Daoluo. Hindi niya maiwasang itaas ang kamay at haplasan ang kaliskis ng Silver Dragon King na nakasabit sa kanyang leeg. Talagang hindi ganoon kadali ang gumawa ng pangalan. Hindi ito matatawag na Silver Ancient Daoluo, hindi ito masyadong maganda. Bilang Sect Master ng Tang Sect, ang kanyang titulo ay kailangang maging mas atmosfera. Ano ang tawag dito? Guyu, maaari mo bang sabihin sa akin? Tahimik na bamulong si Tang Wulan sa kanyang sarili sa kanyang puso. Hindi ko alam kung narinig niya ang tawag niya, medyo nanginginig ang kaliski sa leeg niya, at isang dampi ng pabago-bago ng isip ang lumitaw din sa isip niya. Ang aking titulo ay Yinlin, at ang aking 4 Character Battle Armor ay Yinlong Wulan. Si Goyu ba? Makipag-ugnayan talaga siya sa akin sa pamamagitan ng timangan. Nagmamadaling inilagay ni Tang Wulan ang kanyang espiritual na kapangyarihan, sinusubukang makipag-ugnayan kay Guyana, ngunit nalaman niya na pagkatapos na ilagay ang kanyang espiritual na kapangyarihan dito, hindi siya nakakaramdam ng anumang espiritual na pagbabago. Ito ay talagang hindi patas. Nararamdaman niya ang sarili niyang mga iniisip, ngunit hindi niya nararamdaman ang sarili niya. Hindi mapigilan ni Tang Wulan na makaramdam ng kaunting kawalan, ngunit ang impormasyon mula kay Guyana ay halatang nakaramdam siya ng kaunti. Silver Dragon at Wulan. Talagang tugma ito sa kanyang Golden Dragon Moon language. Ang wikang Golden Dragon Moon ay Tang Wulan, at ang Silver Dragon Wulan ay Guyana. Ang kanyang titulo ay Yinlin, at idinagdag ng Silver Dragon King ang aking pangalan, kaya maaari rin akong tawagin. Sa pag-iisip nito, mayroon ng desisyon si Tang Wulan sa kanyang puso. Ang malalaking metal na haligi ay dahan-daang nabawi, at pagkatapos ng 5 araw na pahinga, ang Federal Fleet ay ganap na nakabawi. Ang mga sundalo na sinanay sa mahabang panahon ay may mahusay na mga kakayahan sa pagbawi. Maliban sa ilang mga bagay na hindi maaaring ayusin, ang buong Federal Fleet ay nagpapanatili pa rin ng hindi bababa sa 70% ng orihinal na estado nito. Sige lang. Ito ay isang utos mula kay Hanhai Daoluo Chen Xinji. Siyempre naiintindihan niya na ang Federal Fleet ay dapat na natuklasan ng Star Luo Empire, ngunit paano ito? Ano ang magagawa ko kung mahanap ko ito? Hindi kaya mapipigilan nila ito kapag nahanap nila ito. Ang tatlong pangunahing fleets, na may tatlong motherships bilang core, ay bumuo ng isang malaking tatsulok, at mabilis na lumipat patungo sa baybayin ng Star Luo Empire. Lahat ng uri ng Soul Guidance Device ay lahat bilang paghahanda para sa labanan.
Commander-in-Chief, ang baybayin ng Xingluo Empire ay may hindi bababa sa 4 na dibisyon para sa depensa, na may iba't ibang malakihang defensive soul guide. Magulat, Commander-in-Chief, ayon sa aming inspection, ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng baybayin ng Xingluo Empire ay lumampas sa hula ng 30%. Magulat sa Commander-in-Chief, walang barko sa Starluo Empire sa dagat, at ang scanning range ay 500 nautical miles. Ang ulat, ayon sa thermal energy sensor, ay nagpapakita na mayroong higit sa 3,000 Xingluo Empire mechas sa baybayin. Ang partikular na antas ay hindi alam. Ang mga piraso ng balita sa reconnaissance ay patuloy na kumalat sa punong tanggapan. Nakinig si Chen Xinji ng may kalmadong ekspresyon, at hindi nagbigay ng anumang mga tagubilin. Nang walang mga tagubilin, nangangahulugan ito na ang lahat ay naaayon sa orihinal na plano. Handa na. Ito ay walang iba kundi isang maliit na problema. Kung gaano ito kagulo, depende ito sa kakayahan ng Starluo Empire. Si Dai Tianling, na kilala bilang King Ming na isinilang sa Starluo Empire sa loob ng libu-libong taon, gusto niyang makita kung gaano kalakas ang kasalukuyang Starluo Empire sa ilalim ng pamumuno nitong King Ming. Ang liwanag sa mga mata ni Chen Xinji ay kumikislap, at hindi siya nag-aalala tungkol sa Starluo Empire ngayon, ngunit mas nag-aalala tungkol sa bagyo noon. Nang matapos ang bagyo, kitang-kita niya ang figure. Walang duda na ang hindi pa naganap na super bagyo at sobrang bagyo ay dapat may kinalaman sa kanya. Ngunit paano niya ito nagawa? Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang cultivation base at sa kanyang sarili ay hindi makatwiran, ngunit bakit maaari niyang hayaan ang kanyang sarili na mawalan ng kontrol sa dagat? Bilang vast si Daoluo, ang pagiging epektibo ng pakikipaglaban ni Chen Xinji ay ang pinakamalakas sa dagat. Siya ay palaging naniniwala na sa dagat, siya ay dapat na walang talo. Gayunpaman, ang suntok sa kanya sa pagkakataong ito ay medyo matibay. At ito ay nagmula pa rin sa isang batang pag-iral. Master ba ang Tang Sect? Ano bang meron sa binatang ito? Sa madaling salita, anong sikreto mayroon ng Tang Sect? Walang paraan upang itago ang sitwasyon tungkol kay Tang Wulan. Kahit na sinadya niyang pagtakpan ng Tang Sect o Shrek Academy, imposible iyon. Sa ilalim ng inaabangang sitwasyon noong panahong iyon, nakita ito ng halos buong fleet, at natural na naitala ito sa video. Ito ay nailipat na ngayon pabalik sa Federation sa pamamagitan ng isang malayuang transmission device. Walang alinlangan, ito ay lubos na hindi nais para sa Tang Sect. Personal na kumilos ang Tang Sect para panghimasukan ang digmaang pinasimulan ng Federal Fleet laban sa Starluo Empire, at ang partisipasyon ng Tang Sect Master sa Five Gods in the Starluo Empire ay wala sa parehong antas. Impluwensya din. Ang Tang Sect ay tiyak na magdadala ng mas malaking pressure. Iulat sa Commander-in-Chief na papasok na siya sa malawakang Soul Guide attack range ng kaaway. Nagising si Chen Xinji mula sa kanyang pag-iisip at sinabi sa malalim na boses, sundin ang orihinal na plano. Lahat ng mga mothership at battleship ay handa ng umatake, at ang mga fighter plane ay lumipad. Ang plano ng digmaan ay naperpekto ng hindi mabilang na beses sa isang mahabang panahon. Panahon ang nakalipas. Para sa digmaang ito, napakasimple ng planong ginawa ng militar, Blitz. Gamitin ang pinakamalakas na puwersa para direktang talunin ang depensibong harapan ng kalaban, tumayong matatag pagkatapos lumapag, magtayo ng mga kuta, at pagkatapos ay tiyakin ang deployment ng lahat ng puwersa ng kaaway, at gamitin ang malakas na firepower ng tatlong malalaking fleet para magbigay ng mabibigat na suntok at wasakin ang Xingluo Empire hanggat maaari, ang kapangyarihang militar, upang makamit ang pinakahuling pananakop sa buong teritoryo. Ayon sa pangkalahatang plano, ang tagal ng digmaang ito ay hindi lalampas sa 3 buwan. Sa madaling salita, sa loob ng 3 buwan, ang buong teritoryo ng Starluo Empire ay mabibihag. Sa pananaw ni Hanhai Daoluo, hindi ito mahirap na gawain. Ang Starluo Empire ay hindi maihahambing sa Federation sa mga tuntunin ng teknolohiya at mga usaping militar. Magulat, DDD. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang piercing alarm, at ang protective shield ng mothership ay na-activate ng stress response. Sa direksyon ng malayong baybayin, isang pulang ilaw ang biglang sumikat sa kalangitan ng walang babala, gumuhit ng nakakasilaw na parabola sa hangin, at sumabog sa direksyon ng Poseidon mothership. Naglunsad ba ng pag-atake ang Starluo Empire ng walang babala? Madilim ang ekspresyon ni Chen Xinji, hinahanap nila ang kamatayan. Ayon sa plano, may link para hikayatin ang pagsuko, ngunit ngayon ay tila hindi na kailangan. Ang kalasag ng Poseidon mothership ay ganap na nabuksan, at hindi lamang iyon, isang pagsabog ng malakas na liwanag ang sumambulat sa hangin, na nag-intertwine sa isang firepower net, at nagpasimula ng pagharang ng liwanag na iyon. Paano umiiral ang pagiging ina? Talagang ito ang pinakamalakas na sandata ng makabagong teknolohiya, tulad ng isang kuta ng digmaan. Alam mo, ni ang Starluo Empire o ang Dowling Empire ay walang mothership. Sa bagyo tulad ng ilang araw na nakalipas, kung walang kahoy na espada bilang sentro, ang Federal Fleet ay gumuho.
Ang pangkat ng labanan na may mothership bilang core ay halos hindi magagapi sa dagat. Ang proteksyon na takip ng mothership ay madaling mapaglabanan ang mga pag-atake ng siyam na antas na fixed-mounted soul-guided shell, hindi banggitin ang interception system ng mothership ay din ang pinaka-advanced. Halos walang pag-atake ang maaaring makalusot sa sistema ng depensa, kahit pambobomba sa proteksyon na takip hindi ito magagawa. Boom! Sa intertwined light web, ang pulang ilaw ay sumabog sa isang marahas na pagsabog. Pagkatapos ng lahat, ito ay matagumpay na naharang. Ang kalangitan ay naaninag sa pula sa isang iglap, at ang malalaking bahagi ng liwanag at ulan ay bumagsak mula sa langit, na parang ito ay bumabagsak. Parang ulan ng dugo. Ang provokasyon ng Star Luo Empire ay walang alinlangan na ikinagalit ng Federal Fleet, ngunit sa sandaling handa na silang kumilos. Biglang, sa gitna ng pagsabog ng pulang ilaw sa hangin, hinayla ng pulang ilaw ang nakasisilaw na apoy ng buntot at agad na dumaong. Sa oras na ito, ang mga naunang interception ray ay natigilan sa shockwave sa pagsabog, at napanood lamang nila ang pulang ilaw na bumabagsak mula sa langit at dumiretso sa protective shield ng Poseidon Mothership. Boom! Isang sobrang nakakatakot na malakas na ingay ang umalingaw sa proteksyon na kalasag ng Poseidon Mothership. Si Chen Xinji, na nasa command headquarters, ay naramdaman lamang na ang mothership ay nanginginig ng husto. Ang buong mothership ay tila tumagilid, at ang porthole ay pulang dugo na. Tumunog ang malupit na sirena sa main control room ng mothership. Sa marahas na pagkabigla na iyon, ang enerhiyang bagyo sa labas ay naging dahilan upang pansamantalang mabaygo ang lahat ng mga detection device sa loob ng mothership. Paano kaya ito? Kahit na ang ikasyam na antas na fixed-mounted soul-guided artillery shell ay hindi maaaring magdulot ng gayong mapanirang kapangyarihan. Nawala lang si Chen Xinji, lalo pa kung paano tumagos ang pulang ilaw sa linya ng depensa, ang mapanirang kapangyarihan at ang antas ng pagsabog lamang ay hindi makakamit ng level 9 na fixed-mounted soul-guided shell. Agad na tumaas ang lamig mula sa vertebrae ng buntot at kumalat sa buong katawan. Biglang naisip ni Chen Xinji ang isang posibilidad sa kanyang puso, at ang galit ni Lily ay tumaas din sa kanyang puso. Tumagal ng halos 10 segundo ang pagsabog ng pulang ilaw bago ito unti-unting tumigil. Ang tatlong pangunahing fleets na orihinal na nabuo sa isang masikip na pormasayon ay biglang lumitaw sa maraming kaguluhan. Kung makikita mo mula sa langit, kapag ang pulang ilaw ay tumama sa kalasag ng Poseidon Mothership, ang buong kalasag ay sumabog sa malakas na liwanag, halos hindi nalalabanan ang puwersa ng pagsabog, ngunit ang laki ng Poseidon Mothership ay napakalaki. Sa pagsabog, nagkaroon ng sitwasyon kung saan lumulubog ang front end. Ang buong mothership ay dumula sa likuran at sunod-sunod na tumama sa ilang mga barko ng Poseidon. Kabilang sa mga ito, ang pinakamalapit na barkong pandigma ay direktang naapektuhan at naanod sa gilid. Ito ay simpleng hindi maisip. Sitwasyon, ngunit natural na nangyari ang lahat. Nang makita ng Federal Fleet ang malayong baybayin, sa kanilang mga mata, ang malawak at mayamang Star Luo Empire ay parang tupa na naghihintay na katayin. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang tupa ay naging isang lobo sa damit ng tupa, na nagpapakita ng mga pangil sa kanila, at ang talas ng mga pangil ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Paano kaya ito? Ang Poseidon Mothership ang pinakamakapangyarihan sa tatlong mothership. Nang ito ay binomba at umatras, ang mga commander ng fleet sa iba pang dalawang mothership ay nagkakaisang naisip, kung ang target ay ang kanilang sarili, maaari bang ganap na harangan ng proteksyon ng mothership ang antas ng pag-atake na ito? Hindi alam ang sagot. Mula sa visual na pagmamasid, ang pagkawala ng Poseidon Mothership ay hindi alam, ngunit ito ay hindi kailanman hindi nasaktan. Kailan nagkaroon ng Star Luo Empire ng napakalakas na sandata? Sa sistema ng pagtatanggol ng Poseidon Mothership, hindi nito nagawang talunin ang pagdating nito, na nagpapahintulot na muli itong sumabog. Ano ba talaga ito? Hindi bababa sa Federation, walang ganoong armas ang umiiral. Ngunit sa sandaling ito, ito rin ang punong tanggapan, ngunit mayroong kagalakan sa punong tanggapan ng Star Luo Empire. Nang lumitaw ang ikalawang pagsabog ng pulang ilaw sa screen, lahat ng matataas na opisyal ng militar ng Star Luo Empire, kasama sina Emperor Dai Tianling at Prince Dai Yian, ay bumati ng hiya. Ang pagdating ng napakalaking mothership ay pinigilan ang puso ng lahat na parang bundok, at sa sandaling ito, sa screen, ang Poseidon Mothership ay binomba at tumagilid sa 30 degree na anggulo. Sa malakas na depensa nito, imposible. Ang pagharang sa pambobomba, kung may isa pang pag-ikot, maaaring direktang lumubog ang mothership. Malinaw pa ring naalala ni Dai Tianling ang pagpapakilala ng fixed-mounted soul-guided shell na kakalunsad pa lang. Ang pangalan ng fixed-mounted soul-guided shell na ito ay tinatawag na Sun Mother Soul Chaser. Ito ay tiyak na hindi isang siyam na antas na fixed-mounted soul-guided shell. Mula sa sistema ng pagsusuri ng Tangmen, dapat itong isang 10 antas na fixed-mounted soul-guided shell. Pinagsama-sama. Kapag sumabog ang mother bomb, isang malakas na puwersa ng pagsabog ang mabubuo. Ang puwersa ng pagsabog na ito ay ganap na palabas, na nagdudulot ng pagkawasak habang ganap ding pinuprotektahan ang mga tunay na saboteur sa loob.
Ang pangunahing hanay ng saboteur bullet na ito ay maaaring sumipsip ng marahas na enerhiya na lumalamon sa labas ng mundo, at sa gayon ay ginagawa ang panloob na matatag na istruktura nito na lubhang hindi matatag, na bumubuo ng pangalawang pagtaas sa sarili nitong lakas ng pagsabog, at nagtataglay ng malakas na pagsabog na lampas sa parehong antas. Kapangyarihan at pagtagus. Kung ang anak inang humahabol sa kaluluwa ay direktang dumaong sa barko sa halip na harangin ito, kahit na ang pagkakaroon ng antas ng pagiging ina ay hindi mapipigilan ang kapangyarihan ng dalawang magkasunod na pagsabog. Direktang tatagos ng bala sa loob, at pagkatapos ay makagawan ng malaking pagsabog. Ang nasabing fixed-mounted soul-guided shell ay hindi dapat magkaroon ng kaunting error sa antas ng sophistication na kinakailangan para sa core array, kung hindi, ang bala ay sasabog din kapag ang mother bomb ay sumabog, at ang orihinal na nais na epekto ay hindi makakamit. Ang sarili nitong lakas ng pagsabog ay katumbas ng 200 na antas na fixed-mounted soul-guided artillery shell, ngunit iyon ay hindi 1+1 na relasyon, ito ay isang pagtaas, ito ay isang penetration. Ang mapanirang kapangyarihan na maaaring gawin ay matagal nang lumampas sa 9 na antas. Sabihin na ito ay antas 10, ngunit ito ay talagang hindi tumpak, dahil sa Federation, walang tumpak na pagsukat ng enerhiya ng ika-10 antas at ika-11 antas na fixed-mounted soul-guided shell. Walang alinlangan na ang anak inang habol na ito ay nagmula sa Tang sect. Ang soul guide technology na ibinigay ng Tangmen. Napakataas ng presyo na kahit bilang emperador ng imperyo, si Dai Tianling ay labis na nababagabag. Gayunpaman, nang makita ang sandali na ang Poseidon Mothership ay nabalisa, naramdaman lamang niya na sulit ito kahit na ito ay mas mahal. Ang ganda talaga ng effect. Kung hindi ito napagkasunduan sa Tang sect, talagang gusto niyang maglunsad ng isa pa kaagad at tuluyang sirain ang mothership. Sa kasamaang palad, hindi niya magawa iyon. Ang pagsira sa isang mothership ay hindi magbabago sa mga disadvantages ng digmaan. Kasabay nito, siya ay nakipag-away sa Federation. Hindi kayang bayaran ng Federation ang naturang pagkawala. Hindi ko alam kung ilang sundalo ng Star Luo Empire ang kailangang magsakripisyo para wakasan ang digmaan. Higit pa rito, mayroon lamang 4 na ganoong soul-seeking fixed-mounted soul-guided shell sa kabuuan. Mas gugustuhin niyang hindi gumamit ng ganitong uri ng madiskarteng bagay. Gaano man kalakas ang isang sandata, bago ito gamitin, ang pagpigil ay talagang pinakamalakas. Tumagal ng higit sa 10 minuto para ganap na na-stabilize ang Poseidon Mothership, ngunit patuloy na tumunog ang alarma. Nasira ang soul detection system, at ang heat detection system ay nasira. Bumaba ang energy shield sa 30% na lakas ng proteksyon. Unti-unti itong bumabawi. Sobra na ang konsumo ng enerhiya, at ang radar detection system ay lubhang nag-ambala. 7 mandirigma ang nasira. Patuloy na iniulat ang isang serye ng data, at sunod-sunod pa ring tumutunog ang mga alarma. Ang barkong pandigma na natama ng mothership ay dumanas ng mas malubhang pagkalugi. Malubhang nasira ang gilid ng port at kailangang ayusin kaagad, kung hindi man ay may panganib na lumubog. Dahil hindi man lang nito nabuksan ang protective cover, diretso itong tinamaan ng napakalaking laki ng mothership. Ito ang Poseidon Legion. Kung ito ay papalitan ng iba pang 2 legion, natatakot ako na ang barkong pandigma ay malapit ng lumubog. Hindi lamang pangit ang ekspresyon ni Chen Xinji, ngunit ang mga ekspresyon ng mga opisyal sa command ay mas pangit pagkatapos nilang makabawi mula sa kanilang pagkatisod. Paano kaya ito? Paano magkakaroon ng napakalakas na sandata ang Star Luo Empire? Ang ganitong uri ng intensity ng pag-atake ay umabot na sa isang antas na malapit nang makapagdulot ng matinding suntok sa mothership. Mukhang hindi naman kalakihan ng talo pero may ganoong armas ba ang kalaban? Ang Dagandong ay tila umalingaw sa dagat, at ang magkabilang panig ay nasa pansamantalang kalmado. Ang Star Luo Empire ay hindi nagbigay ng anumang pahayag, at ang Federal Fleet ay tumigil sa pagsulong. Sa pamamagitan ng detection device, makikita na sa baybayin, ang mga suporta ng turret ay dahan-daang tumataas, at ang mga nakapirming nakamount na artillery shell na ginagabayan ng kaluluwa ay pumasok sa estado ng paglulunsad, at ang sitwasyon sa Federal Fleet ay pareho. Ang fixed-mounted soul-guided shell na inihahanda ng Star Luo Empire na ilunsad ay mukhang napakalaki, at lahat sila ay madilim na pula, na partikular na kitang-kita sa ilalim ng pagtuklas. Isipin ang pulang ilaw na sumabog sa ere noon, paanong hindi natin hahayaang magselos ang Federal Fleet? Ang pinakamalaking problema ngayon ay hindi alam ng Federal Fleet kung gaano karaming mga fixed soul-guided artillery shell ang Star Luo Empire noon. Kung dalawa ang magkasunod, natatakot akong masira din ang pagiging ina. At ang gayong pagkawala ay ganap na hindi mabata ng federal na panig. Ang pinakamalaking bentahe ng Federation ay ang 3 mothership. Kapag ang 3 mothership ay nawasak, sa kaso ng mga ekspedisyon, wala silang anumang kalamangan. Siyempre, kung ang 3 mga barkong ina ay ganap na pinaputok, ang mapanirang kapangyarihan ay maaari ring sirain ang lahat ng nasa dalampasigan. Gayunpaman, sa ilalim ng distansya ng pag-atake na ito, imposible para sa anumang partido na pigilan ang kabilang partido mula sa pag-atake habang inaatake ng kanilang mga sarili.
Ang dating fixed-mounted soul-guided artillery shell ay biglang dumating, at ito ay pinaputok sa labas ng attack range na hinulaang ng Federal Fleet, kaya hindi ito agad naka-counterattack, ngunit ngayon ay iba na. Kung sino ang unang maglunsad ng pag-atake, malamang na ito ay isang digmaan ng kapwa pagkawasak. Isang malaking tandang pananong ang nakalagay sa harap ni Chen Xinji, ano ang dapat kong gawin? Sa paghusga mula sa distansya ng pag-atake ngayon, ang Federal Fleet ay wala ng anumang kalamangan sa distansya ng pag-atake. Sa sandaling masira ito, kahit na manalo ito, natatakot ako na ang tatlong pangunahing fleets ay makakaranas ng matinding pagkatalo. Tang Men. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin sa pagitan ng mga ngipin ni Chen Xinji at nagsalita ng dalawang salita. Walang alinlangan na imposible para sa Xingluo Empire na magkaroon ng mga attack weapon sa antas na ito, kaya isa lang ang sagot. Kaugnay nito, bukod sa Tang Sect, wala siyang maisip na ibang makakapag-aral nito sa labas ng Federation. Ang antas ng nakapirming pag-install ng mga shell na ginagabayan ng kaluluwa ay maaaring tunay na nagbabanta sa pagkakaroon ng mothership. Si Tang Wulan, ang master ng Tang Sect, ay personal na pumunta sa Star Luo Empire at Dowling Empire, marahil para lamang magbigay ng mga armas. Talagang binaliwala ng Tang Sect ang mga interes ng Federation para makuha ang kalaban, isa lang itong krimen ng pakikipagtulungan sa kaaway at traidor. Ngunit kahit paano mo ito sabihin, ang banta ay nasa ngayon, at kung paano harapin ang susunod na digmaan ay magiging isang malaking problema. Umalis ng 100 nautical miles. Bagamat puno ng galit ang kanyang puso, bilang Commander-in-Chief ng tatlong serbisyo, si Chen Xinji ay napakalmado sa mga tuntunin ng utos ng militar. Sa ganitong sitwasyon, hindi na siya makapagdesisyon sa sarili niya. Dapat kang makipag-ugnayan sa Federation at hilingin sa Federation na gumawa ng desisyon. Dahil sa oras na magbanggaan ang dalawang panig sa all-round way, malaki ang posibilidad na magkatalo ang magkabilang panig. Hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa mga federal na interes. Retreat sila. Hahaha, takot ang Federation Army. Kung ikukumpara sa depresyon ng Federation Fleet, nagkaroon ng kagalakan sa Star Luo Empire Command Headquarters sa oras na ito. Pinilit ng isang fixed-mounted soul-guided artillery shell ang buong federal na fleet pabalik, at ang kanilang unang layunin ay natapos sa wakas. Si Dai Tianling ay hindi na nagpalakpakan, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng hindi sigurado. Sa sandaling ito, puno ng panghihinayang ang kanyang puso. Ginagamit ng Son Mother Soul Chasing ang makapangyarihang kapangyarihan nito para tunay na ipakita ang makapangyarihang kapangyarihan ng Tang Sect technology. Hindi kalabisan na sabihin na kung ang lahat ng teknolohiya ng paggabay ng kaluluwa ng Tang Sect ay ibibigay sa imperyo ng Xingluo, maaaring hindi na maraming taon bago ang imperyo ng Xingluo makakahabol sa Federation. Ang dalawang kontinente ay magkalayo, at ang digmaan ay maaari lamang isagawa sa pamamagitan ng mga armada. Hanggat ang teknolohiya ay hindi masyadong naiiba, ang Star Luo Empire ay hindi dapat matakot sa anumang bagay. Bukod dito, sa Tang Men technology, kapag ang Star Luo Empire ay nalampasan ng Federation sa mga tuntunin ng mga mapagkukunan, maiiwasan nito ang maraming mga ditor, at ang paggalugad ng outer space sa hinaharap ay tiyak na malalampasan ng Federation. Nagsisi si Dai Tianling na ang kanyang saloobin sa Tang Sect ay hindi sapat, at siya ay masyadong kumpiyansa. Matapos talagang makita ang mga sandata na ginagabayan ng kaluluwa ng Tang Sect, napagtanto niya kung gaano nahuhuli ang Star Luo Empire sa bagay na ito. Sa anumang kaso, sa hinaharap, kailangan niyang maghanap ng paraan para itali ang Tang Sect sa barkong pandigma ni Star Luo. Para dito, gaano man kalaki ang babayaran niya, sulit naman. Ito ang pinakamalaking pagkakataon para bumangon si Xingluo. Sa pag-iisip nito, ang gwapong mukha ni Tang Wulan ay lumitaw ng walang kamalay-malay sa isip ni Dai Tianling, ngunit hindi niya maiwasang kiligin. Sinamantala ng bastos na batang ito ang kanyang anak ngunit tumakas lang ng ganoon. Gusto ko talaga siyang patayin. Gayunpaman, kailangan niyang aminin na kung wala si Tang Wulan, natatakot ako na ang pagpalakpak ay kabaligtaran. Higit pa rito, mas nababahala siya sa pagbabago ng araw na elepante. Kung ang Tang Sect ay may ganitong kakayahan at nagagawa ito ni Xingluo, ano ang nakakatakot sa Federation? Hindi alam ni Tang Wulan ang mood ni Dai Tianling sa oras na ito. Ang submarino ni Tang Men ay patungo sa Daoluo Continent sa pinakamataas na bilis. Pagkatapos ng ilang araw na pahinga at pagpapagaling, si Tang Wulan ay bumalik sa kanyang pinakamataas na estado, dahil siya ay naglalayag sa ilalim ng ibabaw ng dagat, at ngayon ay hindi sila malinaw sa sitwasyon ng Star Luo Empire, ngunit ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Kung hindi mapipigilan ng Star Luo Empire ang Federation Fleet sa ganitong paraan, wala silang magagawa. Well, wala naman talagang mali. Kaya lang hindi ko ma-detect ang partikular na estado ng katawan mo. Masasabi ko lang na ang iyong pisikal na lakas ay nalampasan ang kategorya ng tao. Kahit na naabot ko na ang limitasyon ng antas ng Daoluo, kung hindi mo kailangan ang kapangyarihan na malapit sa antas ng demigod, hindi ito makakapantay sa lakas ng iyong katawan. Matapos iulat ang balita, ang Holy Spirit Daoluo, na ibinalik, ay nagmamasid sa pisikal na kondisyon ni Tang Wulan sa mga araw na ito. Alam din niya ang tungkol sa bagyo.
Labis din siyang nagulat na si Tang Wulan ay hindi nasaktan sa napakalaking bagyo, at siya ay natatakot din. Ang pagsusuri sa katawan ni Tang Wulan araw-araw ay para lamang sa takot sa anumang sekwele na natitira sa kanya. Napatunayan ng mga katotohanan na ang katawan ni Tang Wulan ay talagang nasa antas na hindi tao. Hindi lamang ito walang sekwele, maaari itong ilarawan bilang isang dragon at isang tigre. Ang kanyang pisikal na kondisyon ay medyo mabuti, at ang mga banay na pagbabago ay nagaganap araw-araw. Matapos makumplito ang ikasyam na singsing ng espiritu, ganap siyang nakapasok sa antas ng title Daoluo, at sa mga araw na ito ay hindi na kailangang ipagpatuloy ang pagpapabuti ng kanyang sarili, hanggat ang kaharian ay matatag ay sapat na. Napakahusay din ang ginawa ni Tang Wulan sa bagay na ito, at hindi siya naiinip o naiinip. Ang layunin na itinakda niya para sa kanyang sarili ay napakasimple. Bago bumalik sa kontinente ng Daoluo, sapat na upang ganap na patatagin ang kanyang kaharian at kontrolin ang kanyang katawan. Salamat nanay. Nararamdaman ko rin na wala ako. Kung mabait ako, hindi ako magiging mas mahusay. Ang sariling pakiramdam ni Tang Wulan ay napakabuti din dahil sa malaking pagbuti ng kanyang pisikal na kondisyon. Naramdaman pa niya na kahit ang Golden Dragon King ay tinatakan na ang mga pagbabanta ng husto. Nabasag na niya ngayon ang 12 Golden Dragon King Seal, at may 6 sa likod nila, at ang isa sa kanila ay dapat na mas mabangis kaysa sa isa sa kanila. Ngunit tiwala siya ngayon na hindi bababa sa 13 selyo ay hindi dapat magdulot ng malaking banta sa kanyang sarili. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanyang biolohikal na ama, naunawaan niya na kailangan niyang hayaang mabuksan ang selyo hanggat maaari, kung hindi, kahit na ang kapangyarihang iniwan sa kanya ng kanyang ama ay hindi lubos na makakapigil sa mapangwasak na pag-iisip ng Golden Dragon King. Pagkatapos ng lahat, ito ay nasa pinakamataas na antas ng mga Diyos. Maliban kung ikaw ay tunay na naging isang Diyos, imposibleng ganap na makuha ang kapangyarihan ng Golden Dragon King at gamitin ito para sa iyong sarili. Sa makatuwid, kahit na ang pisikal na lakas ay gumawa ng malaking pag-unlad, hindi nilayo ni Tang Wulan na buksan ang kanyang selyo ng maaga. Ngayon ay mas mahalaga na isama ang mga kakayahan na mayroon ka. Ang paglalakbay na ito sa dalawang imperyo ay natamo ng labis, at ang mga buwan ng paglalakbay pabalik ay nangyari na ang proseso ng kanyang akumulasyon at panunaw. Sa mata ng kanyang mga kaibigan, halos araw-araw ay nagbabago si Tang Wulan. Ang kanyang pag-uugali ay medyo hindi gaanong malakas kaysa sa dati, ngunit siya ay naging mas banayad, at madalas na mukhang isang ordinaryong tao, ngunit ang higit pa, mas higit pa. Mas delikado ang pakiramdam. Boss, itigil mo na yan. Tumingin si Exi kay Tang Wulan na may baluktot na ekspresyon. Sandaling natahimik si Tang Wulan, hindi mo ba ako gustong lampasan palagi? Pag-usapan natin ito, siguraduhin mo, magpapakita ako ng awa. Umiling ang ulo ni Exi na parang nakaumbok na tambol, hindi, wala akong planong lampasan ka ngayon, sa totoo lang, wala pa ako noon. Noon pa man ay ganito na ang ideya ni Lezengayo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo siya. Gaya nga ng kasabihan, mamamatay ang isang kapwa dawist na walang kawawang dawist. Personal na nasaksihan ni Exi ang bagyo, at hindi siya gustong makipagkompetensya kay Tang Wulan, isang tunay na halimaw. Itinago ni Xu Xiaoyan ang kanyang bibig at tumawa sa tabi niya, ngunit walang sinabing mabuti tungkol kay Lezengayo. Sina Ye Xinglan at Yuan Enyahui ay ginagawang perpekto pa rin ang free character battle armor para sa lahat. Ayon sa kasalukuyang pag-unlad, pagdating nila sa Daoluo Continent, lahat ng free character battle armors ng Shrek 7 Devils ay maaaring kumpletuhin, na gagawing free character battle armor master ang lahat. Kamakailan lamang ay ibinuod ni Tang Wulan ang mga resulta, alam ang lahat, at may maraming karanasan sa pagtatanong sa kanyang sarili, ngunit ang kanyang kakayahan ay dapat na mas mapatunayan sa pamamagitan ng labanan, kaya lumapit siya kay Exi. Exi, mamatay ka na. Kailan ko sinabing malalampasan ko si Kapitan? Tao ka ba? Kapitan, lagi akong tapat na taga-suporta. Lagi kang pinagsasabihan ng masama ni Exi sa likod niya at binubugbog siya ng husto. Halika, i-cheer ka namin. Pumasok si Lezengayo mula sa gilid ng pinto at sinulyapan si Xu Xiaoyan na nagsasabi sa kanya ng balita, na may pagkabalisa sa mukha. Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, pwede bang magsama kayong dalawa? Huwag mong gawin. Sabay na sabi ng dalawa. Si Tang Wulan ay isa na ngayong out and out na pinamagatang Daoluo. Kakalusot lang ni Lezengayo sa antas ng Contra noong nakaraang araw. May maikling panahon pa si Exi para maabot ang antas ng Contra. Hindi sila tang sa parehong antas. Ang mga kalaban ni Wulan, abay may power gap pa, ayaw nilang inaabuso. Nagpapayo kayong dalawa. Saglit na hindi nakaimik si Tang Wulan. Nakakiti na talaga ang mga kamay niya ngayon, kahit na nalampasan niya ang desisyon ng 5 Diyos. Kung mas malaki ang presyon, mas mabuti ang epekto ng pagpiga sa kanyang potensyal. Pero ngayon, parang wala na talagang angkop na kalaban sa board. Kahit na si Godmother ay isang extreme Daoluo, mas magaling siyang magpagaling at hindi mahilig makipag-away. Sa ibang tao naman, walang gustong ipaglaban ang sarili niya ngayon. Hindi ba pwedeng magdagdag ng maliliit na salita at gawa? Nandito rin si Lizzie. Magkasama kayong 4.
Tinitigan sila ni Tang Wulan ng may pag-asa. Sinabi ni Xu Xiaoyan na may bahagyang hinanakit na ekspresyon, Captain, babae ako. Matitiis mo rin. Naiiritang sabi ni Tang Wulan, huwag kang magkunwari, ang galing mo sa pag-arte ay top-notch noong nag-aaral ka, ayaw mo akong malito. Mas mabuti para kina Xinglan at Yuanan. Kung nandoon sila, siguradong hindi sila tatanggi sa hamon. Hindi ka maglalakas loob na harapin ang hamon, paano ako masusulong? Hindi mo ba nakikita na napakabilis ng pag-unlad ko? Halika kaunti. Halos magkasabay na sabi ng tatlo. Sige, kung hindi ka sasama, kalimutan mo na, pupunta ako sa dagat para mag-practice. Baka may lumitaw na makapangyarihang si Soul Beast. Malungkot na umalis si Tang Wulan. Sa katunayan, alam din niya na hinding-hindi siya makakatagpo ng anumang makapangyarihang si Spirit Beast. Mayroon siyang hininga ng Diyos ng dagat, at hindi siya sasalakayin ng si Spirit Beast. Habang lumulutang ang submarino, si Tang Wulan ay lumipad ng mag-isa at pumunta sa dagat. Nilanghap niya ang sariwa at basang hangin, agad niyang nilinis ang buong katawan. Bagamat ayaw ni Exi at ng iba pa na labanan si Tang Wulan, ayaw pa rin nilang palampasin ang pagkakataong ito na bumitaw. Sumunod at lumipad palabas. Ngunit tiyak na hindi siya malapit kay Tang Wulan, nakatingin pa rin siya sa malayo. Sinulyapan ni Tang Wulan ang mapagbantay na tingin nilang tatlo. Sina Erong at si Ma Jinchi ay talagang napakahusay sa pakikipaglaban, ngunit pareho silang nagsasanay ngayon sa pag-atres. Kung hindi, maaari mo itong tawagan at subukan. Ang pakiramdam na ito ng kawalan ng kapangyarihan ay hindi komportable. Isang pahiwatig ng lila ang kumislap sa kanyang mga mata, at ang mga bilog ng mga singsing na espiritu ay tumaas mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Unang lumitaw ang apat na itim na espiritong singsing, na sinundan ng berdeng gintong espiritong singsing. Ang ika-6 hanggang ika-8 spirit ring ay pawang orange gold at nagmula sa Killua tulips. Gayunpaman, ang ika-9 na singsing ng espiritu ay nagpakita ng kakaibang kulay, dugo. Sa ibabaw ng pulang singsing ng espiritu, mayroong isang malabong lilang gintong halo na umaagos. Sa katunayan, si Tang Wulan ay marahil ang kauna-unahan sa kasaysayan na nagkaroon ng 100,000 taong gulang na puno ng kulungan bilang isang soul ring at soul. Ang 9 na singsing ng espiritu ay umalingaw-ngaw pataas at pababa. Bagaman ang mga kulay ay hindi pare-pareho, ang kakaiba ng berde at ginto, ang shock ng orange at ginto, at ang kadakilaan ng purple at ginto ay lahat ay puno ng kakaiba. Sa mahabang buhok na nakakalat sa likod ng kanyang ulo, hindi nakikita, dinagdagan niya ang kakaibang ugali, lalo na sa ibabaw ng dagat. Sa sandaling lumitaw siya, tila naging malinaw ang dagat. Ang makapal na elemento ng tubig ay pumapalibot sa katawan ni Tang Wulan, na parang inaalalayan nito ang kanyang katawan, kahit na lumilipad ito sa himpapawid, wala man lang konsumo, at ito ay palaging nasa pinakamagandang estado. Bagamat hindi kayang pakilyusan ni Tang Wulan ang kapangyarihan ng dagat sa totoong kahulugan, bilang anak ng Diyos ng dagat, natural na pagpapalain siya ng dagat, kahit sa ibabaw ng dagat, makakakuha siya ng pinakamahusay na kanlungan. Masasabing kahit isang half-god extreme Daoluo level powerhouse ang gustong pumatay sa kanya sa dagat ay halos imposible. Naramdaman ang mga pagbabago sa pagbabago ng enerhiya sa kanyang katawan, hindi napigilan ni Tang Wulan ang damdamin. Hanggang sa siya ay tunay na naging isang may titulong Daoluo level powerhouse na talagang naramdaman niya ang pagiging master ng Tang Sect at ang master ng Sea God Pavilion ng Shrek Academy. Sa pagbabalik tanaw, napakabilis ng lahat, maging siya mismo ay medyo hindi makapaniwala. Sa paglipas ng mga taon ng pagsusumikap, sa wakas ay nakuha niya ang kanyang kasalukuyang lakas at tunay na tumayo sa gitna ng mga powerhouse ng mainland. Tiwala siya na sa malapit na hinaharap, makakamit din niya ang limit Daoluo, at dapat siyang pumunta doon. At nagmamarcha sa direksyon ng paninirang puri ng Diyos, sa ganitong paraan lamang natin mahahanap muli ang ating mga kamag-anak. Bilang isang Soul Master, ang mahirap na pagsasanay ay nangangailangan ng pagganyak, at ang katanyagan, kapalaran, at pagnanasa ay hindi masyadong kaakit-akit kay Tang Wulan. Ang talagang nakakaakit sa kanya ay ang pamilya, pagkakaibigan, at pagmamahal. Upang maprotektahan si Gu Yanan ng lakas, handa siyang magbigay at patuloy na sumulong, umaasa na makasama siya balang araw, maalis ang lahat ng paghihirap. Upang mahanap ang kanyang mga biolohikal na magulang, lalo siyang naging motibasyon. Sa unang pagkakataon, inilista niya ang kanyang layunin bilang isang paninirang puri. Bagamat tila malayo pa ang layuning ito, paano ito? Kaya naman ng tatay ko noon, bakit hindi niya kaya? Sa pag-iisip nito, naramdaman lamang ni Tang Wulan na may malakas na hangin sa kanyang dibdib, at hindi niya maiwasang umungol sa langit. Sa walang katapusang dagat na ito, ang tunog ng alulong ay kumalat sa malayo, ang tahimik na dagat ay tahimik na gamulong, at ang mayamang elemento ng tubig ay puno ng lapid na nakapalibot kay Tang Wulan. Ang mga baging ng Blue Silver Emperor ay dumagsa na nakasentro sa katawan ni Tang Wulan. Ang bawat baging ay may kapal ng braso, na tila mas payat kaysa dati, ngunit kung titingnang mabuti, makikita mo ang pagkakaiba. Ang ibabaw ng bawat asul na pilak na Emperor Vine ay natatakpan ng pino at siksik na kaliskis ng dragon. Ang buong katawan ay ipinakita sa kulay asul ginto, na may halo sa loob, at isang lilang gintong kinang sa labas.
Walang malinaw na ilaw ng kuryente, ngunit nang lumitaw ang mga asol na pilak na Emperor Vine sa katawan ni Tang Wulan, ang hangin sa paligid ng kanyang katawan ay malinaw na nagsimulang umikot, na para bang nabasag sa espasyo. Ang mga mata ni Tang Wulan ay kumikislap na may purple golden light, at ang kanyang kanang kamay ay nakaturo sa isang direksyon. Biglang, libu-libong asol na pilak na emperador ang kumikislap sa isang direksyon ng sabay-sabay, at ang mga baging ay nag-intertwine sa hangin, sa wakas ay bumubuo ng isang higanteng sibat. Lan Yinhuang bersyon ng Chenfo ay tumutukoy sa ang putok ng baril ay pumutok, at ang espasyo na 1,000 metro ang layo ay biglang kumislap, na sinundan ng isang dumadagandong na boom. Sa kawalan ng kilometro, biglang lumitaw ang isang black hole na katulad ng purple at gold, bagamat ito ay isang iglap lamang. Ngunit sa isang iglap ay malinaw na sumabog ang hangin, walang enerhiyang natapon, at tila hindi ganoon kalakas ang kapangyarihan, ngunit ito ang resulta ng pagkondense ni Tang Wulan ng lahat ng enerhiya hanggat maaari. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, natural na nahubog ang Lan Yinhuang, at biglang naging sibat, biglang naging isang higanteng martilyo, at pagkatapos ay nag-hover sa isang malaking puyo ng tubig, biglang parang isang mahabang stick na nag-volley sa hangin. Sa loob ng ilang panahon, ang asul na pilak na emperador ay naging patuloy na nagbabago, at kalaunan ay naging hindi mabilang na mga asul na gintong dragon na lumulunok ng lilang gintong kinang sa paligid ng kanyang katawan. Ang ikasyam na singsing ng espiritu sa katawan ni Tang Wulan ay biglang lumiwanag, at ang lilang gintong kinang sa ibabaw ng pulang singsing na espiritu ay kumislap. Ang Blue Silver Emperor sa paligid ng kanyang katawan ay ganap na nawala sa isang iglap, at ang nakapalibot na espasyo sa loob ng 1 kilometro ang lapad ay biglang ganap na lumabo. Sa kanyang katawan bilang sentro, hindi mabilang na mga lilang gintong kidlat ang sumabog at naging isang kulay ubi gintong kidlat. Ang karagatan, ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ay tila tumagos sa lahat ng espasyo. Ito talaga ang unang espiritong kakayahan na dinala ng Thunderhell Prison Vine kay Tang Wulan, Blue Emperor Senador Luo Lei. Noong una, inakala ni Tang Wulan na kung ano ang ay dudulot sa kanya ng dumadagandong na puno ng impyerno ay ang pangalawa sa orihinal nitong tatlong espiritong kakayahan, ngunit sa katunayan, pagkatapos ng ebolusyon ng dumadagandong na puno ng impyerno ay perpektong pinagsama sa asul na pilak na emperador, mayroong ilang mga mutasayon, itong asul na emperador na gubat na Luo Lei Prison, iyon na. Ito ay ang pagsasanib ng Thunder Forest at Thunder Hell, kasama ng tenasidad ng Blue Silver Emperor mismo, na bumubuo ng kapangyarihan sa harap niya. Sa Blue Emperor Senador Luo Thunder Prison, bawat Blue Silver Emperor ay magiging bahagi ng kulog. Habang sumasabog ang kulog, tatagos ito mula sa kawalan at magiging isang tunay na mamamatay. Ito ay walang alinlangan na isang malakihang kakayahan sa pag-atake ng espiritu, at ang mapanirang kapangyarihan nito ay eksaktong pamana ng malalim na kahulugan ng dumadagandong na puno ng impyerno, at ito ay mas nakakatakot kaysa sa orihinal na dumadagandong na puno ng impyerno. Sa pagtingin sa malayo, ang mukha ni XCXC ay namutla saglit, at lihim siyang natuwa sa kanyang puso. Mabuti na lang at hindi siya nabaliw at nangako sa kanya na matuto sa isa't isa. Kung hindi, siya mismo ang nakakulong ngayon sa Blue Emperor's Son Luo Lei Prison. Matapos mag-evolve ang kanyang martial spirit bilang dragon ng oras at kalawakan, mayroon siyang matinding pakiramdam sa oras at espasyo, at malinaw niyang nararamdaman na sa Blue Emperor Sunrow Thunder Prison na ito, lahat ng oras at espasyo ay maaapektuhan ng nakakatakot na kulog. Ang batas ay natalo, ngunit naglalaman din ito ng dignidad. Kung ito ay nakatagpo ng masamang espiritu na Panginoon, natatakot ako na ito ay talagang mahirap. Tinitigan ni Lezengyo ang lahat ng nasa harap niya ng may matitigas na mga mata, at nagmuni-muni sa kanyang puso, hindi kailanman ikumpara sa kanya, hindi kailanman ikumpara sa kanya, hindi siya tao. Nagulat si Xu Xiaoyan. Si Tang Wulan, na nasa gitna ng Thunderbolt, ay parang isang Thunder God na bumababa sa oras na ito, ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng purple gold brilliance, at ang lakas ng pagsabog na iyon ay nagparamdam sa lahat na hindi na-access. Napakalakas nito, ang mapanirang kapangyarihan sa pagkakataong ito ay halos maihahambing sa level 9 na fixed-mounted soul-guided shell. Hindi pa ba undecided ang titulo ng kapitan? Bakit hindi mo tawagan si Bam Daoluo, ano sa palagay mo? Bam Daoluo Tang Wulan. Sabi ni XCXC sabay tawa. Itinikom ni Lezengyo ang kanyang bibig, may sasabihin pa lang. Biglang lumiit ang kanyang mga mag-aaral, at dalawang pares ng mga pakpak ang lumabas sa kanyang likuran na parang kidlat. Sinampal niya si Xu Xiaoyan at biglang lumabas. Nang makita ang pagkawala ng kulay ni Lezengyo, napagtanto ni XCXC na hindi ito maganda, ang liwanag sa paligid ng kanyang katawan ay biglang na-distort, at ang kanyang anyo ay kumikislap, at malapit na siyang tumakas sa kawalan. Isang malakristal na lilang gintong liwanag at anino ang tila lumaki mula sa kawalan, at sa isang iglap, ito ay bumagsak sa hangin. Ah! Si XCXC ay sumigaw, ang kanyang buong katawan ay nasilaw sa kulay ubi na kuryente, at siya ay pilit na hinampas sa kawalan, ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng husto, ang kanyang ulo na puno ng mahabang buhok ay tumayo ng tuwid, ang kanyang buong katawan ay kumaibot at ang kanyang mga mata ay diretsyong ipinikit, at ang diwa ng martial arts ay pilit na inalog. Ang distraction, pati na ang pagtakas, ay hindi man lang makontrol ang sarili. Sino si Bam Daoluo?
Lumabas si Tang Wulan sa tabi ni Xe na may ngiti. Si Xe ay manhid na ngayon, at maging ang kanyang utak ay blanko, at hindi niya masagot ang kanyang mga tanong. Hindi lamang ang kanyang katawan ang nasaktan, ang kanyang espiritu ay nawala, at maging ang kanyang kaluluwa ay marahas na nayanig. Ang kamay ni Tang Wulan na nakahawak sa kanyang mga balikat ay nagpadala ng isang pagsipsip, sinipsip ang lakas ng kulog mula sa kanya, at bamulong sa kanyang bibig. Well, ang kapangyarihan ng letigo ni Thor ay talagang pambihira, 1/10 lang. Hindi siya napigilan ni Xe sa ilalim ng biglaang pag-atake. Niwala siyang oras na bitawan ang kanyang sandata sa labanan. Hindi yun masama, hindi masama. Ang dumadagandong na yan Prison Vine na pangalawang espiritong kakayahan, ang Thor Sweep. Ang letigo ni Thor na ito ay walang alinlangan na isang pag-atake, na umaakma sa Blue Emperor Sunrow Thunder Prison. Ngunit pagkatapos taglayin ang kakayahang ito, hindi pa ito lubos na nauunawaan ni Tang Wulan, kaya hindi siya nang ahas na gawin ang lahat. Kahit alin sa dalawang espiritong kakayahan na ito, ang pagkonsumo ng sarili niyang espiritong kapangyarihan ay lubhang nakakatakot. Kakainin ng Blue Emperor Senador Luo Thunder Prison ang 30% ng soul power ni Tang Wulan, at ang letigo ng Thunder God ay pareho, ngunit ito ay isang suntok. Malabong naramdaman ni Tang Wulan na mayroong isang espesyal na batas sa letigo ng Thunder God na ito, na nauugnay sa kalawakan. Marahil ito ay dahil nagkaroon ng isang hindi tiyak na bagyo nang sa wakas ay natapos ang pagsasanib, at sa oras na iyon, nagkaroon ako ng mas malalim na pag-unawa sa mga batas ng kalawakan. Upang tunay na makontrol ang letigo ni Thor, kailangan niya ng higit pang karanasan. Ngunit ang nakakasakit na kapangyarihan ng bagay na ito ay talagang kakilakilabot. Hindi siya nang ahas na lumabas lahat. Pagkaraan ng ilang minuto, unti-unting gumaling si Xe mula sa paralyzed na estado, ngunit paminsan-minsan ay nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Boss, ikaw, masyadong malupit ang mga gamit mo. Manhid pa rin ako ngayon. Bakit hindi ako makatakas sa atake mo kahit na tumakas ako sa kalawakan? Mukhang nabigla si Xe. Nang siya ay iginuhit pa lamang, naramdaman pa niya na ang kanyang kaluluwa ay lumilipad palayo, at ang dragon na espiritu ng oras at kalawakan ay naramdaman na ganap na hindi mapaglabanan. Ito ay tiyak na nauugnay sa kanyang hindi sapat na paghahanda, ngunit si Xe ay may pakiramdam na kahit na kailangan niyang maging ganap na handa, maaaring hindi niya matakasan ang nakakatakot na kapangyarihan ni Tang Wulan. Bahagyang tumanggo si Tang Wulan, pinapakilos ng Thunder God Sweep hindi lamang ang aking kaluluwa, kundi pati na rin ang aking espiritual na kapangyarihan. Ito ay tila isang puwersa na malapit sa dulo ng oras at espasyo, at ito ay tulad ng dumadagandong na puno ng kulungan na lumalampas sa 100,000 taon na limitasyon. Ang kapangyarihan ng pagbabagong anyo. Hindi ko palubos na nauunawaan ito ng higit pang oras para maranasan ko pa rin ito, at nararamdaman ko na mayroon pa ring espesyal na oras. Ito, at tila sa loob ng letigo na ito, mayroon itong sariling natatanging larangan. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Xe, hindi na kita papanoorin na mag-ensayo, para hindi ako magdusa sa mga isda sa lawa, kailangan kong magtrabaho ng gusto, at kailangan kong makalusot. Hindi ko alam kung bakit, pagkaraan ng ilang sandali, mas malalim ang pagkakaunawa niya sa mga pagbabago sa batas ng dragon ng panahon at kalawakan. Tila isang hakbang na siya papalapit sa paglusot sa 80 na antas. Ang 6 na immortal na damo na sumunod kay Tang Wulan noong panahong iyon ay ang Kilo Tulip, Fiery Apricot, Star Anise Xuanding Grass, Moyo Shenzu, Wangchuan Kyo Shuilu, at Earth Dragon Gourd. Sa panahong ito, magkasunod na natapos ni Yuan and Yahui, Ye Xinglan at Le Zhengyo ang 80th level breakthrough, bawat isa ay pinagsama ang isang uri ng fairy grass bilang kanilang 100,000 taong kaluluwa. Kabilang sa mga ito, pinili ni Yuan and Yahui ang Earth Dragon Gourd upang higit na palakasin ang kanyang sariling kapangyarihan at mga kakayahan sa pagtatanggol, at makakuha ng dalawang mahusay na kakayahan sa espiritu. Pinili ni Ye Xinglan si Moyo Shenzhou, at pinili ni Le Zhengyo si Luo Xingjiao. Dahil si Shu Lizhi ay kumuha ng isang uri ng immortal na damo sa simula, at siya ay isa ring food type na Soul Master, hindi siya pipili ng isa sa 6 na immortal na damo. Ngayon ang natitirang Wangchuan Kyo Shuilu at Octagonal Xuanbing Grass ay inilaan na. Si Xe ay itatalaga kay Wangchuan Kyo Shuilu, habang ang Octagonal na Xuanbing Grass ay kay Shu Xiaoyan. Ang martial soul ni Shu Xiaoyan ay ang Star Will Eye Stick bago ito na-mutate. Bagamat palagi na siyang gumagamit ng Star Power, ang orihinal na katangian ng Yellow ay umiiral pa rin. Ito ay bihira para sa isang 100,000 taong kaluluwa. Inaasahan din niya ang paghihintay para sa pagsasanib ng Octagonal Profound Eyes. Pagkatapos ng damo, tingnan kung ang iyong mga kakayahan ay makakagawa pa rin ng isang tiyak na dami ng pagkakaiba-iba. Para kay Xe, hindi lang direktang maaabot ni Wangchuan Kyo Shuilu ang kanyang Purple Magic Pupil sa pinakamataas na antas, ngunit higit sa lahat, mapapabuti nito ang kanyang pangunawa. Sa katunayan, ang kanyang Time and Space Dragon ang pinakamahirap linangin. Ganito rin ang kaso. Ang dahilan kung bakit hindi pa siya nakakalusot sa 8 singsing, habang umaakyat siya sa mas mataas na antas, mas kailangan niya ng higit na pangunawa at paliwanag. Sinabi ni Tang Wulan, anyway, may oras pa. Bakit hindi mo ako atakihin?
Nararamdaman ko ang kalagayan mo ngayon. Baka makatulong ito sa iyo. Nagliwanag ang mga mata ni Xe, nagdedepensa ka lang pero hindi umaatake. Iritadong sinabi ni Tang Wulan, tingnan mo. Pupunta ka ba? Halika. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Xe. Ang dahilan kung bakit siya tumanggi na makipagkumpetensya kay Tang Wulan ay malinaw na dahil siya ay natatakot na maabuso, ngunit kung si Tang Wulan ay dumpensa lamang ngunit hindi umatake, ito ay magiging iba. Bilangin mo ako. Si Le Zhengguo ay lumipad pabalik mula sa isang mahabang panahon, kasama ang kanyang 4 na pakpak na pumapagaspas sa kanyang likuran, ang kanyang mga mata ay puno ng interes. Sinabi ni Tang Wulan, okay, halika. Nagkatinginan sina Xe at Le Zhengguo. Bagamat madalas na mag-away ang dalawa, sa katunayan, mula noong pumasok sila sa Shrek Academy, mas madalas silang magkatabi kaysa kay Tang Wulan, at lubos silang nagtutulungan. Lihim na kasunduan. Nagkaroon ng kislap ng liwanag sa mga mata ni Le Zhengguo, at ang makinang na gininto ang apoy ay biglang bumangon, nanginginig ang kanyang katawan, tulad ng isang gintong kanyan, at lumipad diretso sa Tang Wulan. Nagliwanag ang mga mata ni Tang Wulan, ang kanyang katawan ay kumikinang sa gininto ang liwanag, natatakpan ng kaliskis, at isang gintong katawan ng dragon. Itinaas ang dalawang kamay, hamarang sa Golden Light Group. Boom! Ang makinang na gintong apoy ay sumabog, ngunit hindi ito bumagsak, ngunit, kumakagat, patungo kay Tang Wulan na parang isang malaking bibig. Ang nagliliyab na mataas na temperatura ay nasusunog, puno ng kapangyarihan ng liwanag at apoy. Ito ay malinaw na dahil ang sariling paglilinang ni Le Zhengguo ay nasira sa 8 singsing, na sinamahan ng mabangis na apoy na apricot, upang ang kanyang martial soul ay muling na-sublimate. Ang mga mata ni Tang Wulan ay nagniningning, at ang mga kaliski sa kanyang katawan ay biglang naging makantab. Ito ay ang gininto ang dragon na Panginoong katawan. Ngunit sa sandaling ito, tahimik na lumitaw ang isang madilim na liwanag sa likod ng kanyang leeg, pinutol ito ng walang babala. Isang pakiramdam ng panganib ang kumalat sa buong katawan niya sa isang iglap. Sa ilalim ng reaksyon ng stress, ang itaas na bahagi ng katawan ni Tang Wulan ay biglang sumugod, at hindi mabilang na Blue Silver Emperor ang bumaril, na parabang ito ay agad na naging isang hedgehog. Ding! Ang liwanag sa likod niya ay biglang nag-distort, at ang madilim na liwanag ay halos dumb-oble ang bilis nito sa isang imposibleng sitwasyon. Talagang sumugod ito sa pagsabog ng asul na pilak na emperador at idinikit ang leeg ni Tang Wulan. Gilid. Ngunit sa sandaling ito, ang liwanag sa paligid ng katawan ni Tang Wulan ay biglang nagbago, at ang matalim na talim na malapit ng maghiwas sa kanyang leeg ay biglang bumalik sa tilapon ng nakaraang segundo. Maging ang gininto ang pulang apoy na tumama sa kanya ay unti-unting nawala pagkaraan ng ilang minuto. Bumalik sa Time Realm. Ang natatanging espiritual na kaharian ni Tang Wulan. Ngunit sa oras na ito, ang daan-daang madilim na ilaw ay lumitaw sa lahat ng direksyon ng halos sabay-sabay, na parabang ito ay malapit ng maantala siya, agad na magbabago, at tatakpan siya. Ang mas nakakatakot ay ang mga madilim na ilaw na ito ay mabilis at mabagal, mukhang napakagulo, ngunit ang bilis ng kanilang pag-atake ay nagbabago sa bawat sandali. Ito ay lubos na hindi mahuhulaan. Bahagyang nagbago ang mukha ni Tang Wulan, at ang time retrospective domain ay agad na lumakas, na ginawang bahagyang mas mabagal ang lahat ng kanyang pag-atake. Kasabay nito, nagpasabog siya ng isang frontal na suntok, na binomba siya sa hangin. Sa gitna ng mahinang dagandong, isang maliit na black hole ang sapilitang pinasabog niya sa himpapawid. Ang isang malakas na puwersa ng pagsipsip ay nagmula dito, na hinihila ang matutulis na mga blades upang ma-adsorbed, at ang bilis ng pag-atake ay nabawasan ng husto. Ang mga pakpak ng Golden Dragon King ay nakabuka sa likod ni Tang Wulan, ang kanyang katawan ay umiikot na parang ipoipo, at kasabay nito ay tumaas ito sa kalangitan upang labanan si Le Zhengguo na nahulog mula sa langit. Nagkaroon ng isa pang dagandong, at ang buong katawan ni Tang Wulan ay nanginig. Ang binomba ay nahulog mula sa langit, maaari lamang niyang ipagtanggol, at ipinipot ang kanyang sariling paglilinang sa kaharian ng ika-8 singsing. Sa pagkakataong ito, sa patuloy na paggamit ng espiritual na kaharian at kapangyarihan, ito ay medyo dehado. Ang isang gininto ang pulang liwanag ay halos dumating sa isa't isa, na tumama sa kanya ng marahas, na naging kulay gintong pula ang lahat ng kaliskis ng kanyang buong katawan, si Tang Wulan ay hinaypan pababa mula sa langit, diretso sa direksyon ng espongha. Ngunit sumigaw siya, okay. Sa sandaling ito, muling lumitaw ang isang serye ng mga madilim na ilaw, at sila ay naghalo sa ulan ng liwanag na bumabagsak sa hangin. Sa loob ng mahinang ulan, hindi mabilang na madilim na mga ilaw ang kumikislap. Ang ilan sa mga ilaw ay normal, at ang ilan sa mga ito ay may hindi maihahambing na matalim na aura, na mas kakaiba. The thing is, this sharpness seems to exist, parang kung hindi mo lalabanan, magiging totoo. Kung lalabanan mo ito, agad itong magiging ilusyon, lubhang kakaiba, ngunit napakahirap. Lihim na hinangaan ni Tang Wulan ang kanyang puso, ang kaninang pinakawala na Blue Silver Emperor ay biglang umatras, at ang bawat Blue Silver Emperor ay tila may buhay sa paligid niya, at ang ikapitong Spirit Ring ay lumiwanag. Ang tunay na katawan ng Blue Silver Emperor. Ang buong katawan ni Tang Wulan ay natatakpan ng asul na halo, na parang naging transparent ang kanyang katawan, at gayon din ang bawat Blue Silver Emperor.
Hindi na kailangang ipagmaneho sila ni Tang Wulan. Puno sila ng espiritualidad. Kalat-kalat. Ang matalas na sinag ng liwanag, mabilis man ito o mabagal, ilusyon o totoo, sa tuwing lumalapit ito, palaging may Blue Silver Emperor na lalaban at lutisin ang pag-atake nito. Bumaba muli si Lezengyo, ang kanyang katawan ay nagniningas na may gininto ang pulang ilaw, at ang apat na pakpak sa likod ng kanyang likuran ay ganap na nakabukas, ganap na hinihigop ang liwanag na elemento sa hangin, ngunit ang lumalaban sa kanya ay isang malaking kalasag na hinabi ng asul na pilak na emperador. Sa kawalan, lumilitaw ang figure ni XCXC paminsan-minsan, sa bawat oras na nagdadala ito ng matinding pag-atake, habang ang opens iba ni Lezengyo ay puno ng malakas na agresibo. Ngunit umasa si Tang Wulan sa tunay na katawan ng kanyang Blue Silver Emperor, at ang malinaw na Blue Silver Emperor na baging ay nagkulong, laging nakaharang sa pag-atake ng dalawa sa pinakaangkop na oras. Ito ang pagkakaiba sa antas ng paglilinang. Ang espiritual na kapangyarihan ni Tang Wulan ay umabot na sa antas ng espiritual na kaharian. Sa espiritual na paglilinang ng espiritual na kaharian, palagi niyang mahahanap sina XCXC at Lezengyo para umatake kaagad. Ang trajectory ng asul na pilak na emperador ay lubhang matigas sa ilalim ng pagtaas ng tunay na katawan ng asul na pilak na emperador, na sinamahan ng kapangyarihan ng gintong Dragon King at ang kulog at kidlat na Paralysis ng dumadagandong na puno ng kulungan. Sa makatuwid, ang bawat banggaan ay palaging lubos na makapagpapahina sa opens iba ni Lezengyo at XCXC. Gaano man kabanggas ang pag-atake ng dalawa, palagi nilang nagagawang maluso ito sa isang sandali ng abala. Naglalaban sila sa lahat ng dako sa mid-air na ito, liwanag at anino na pagkutitap, kahanga-hanga. Hindi kailanman ipinakita ni XCXC ang kanyang mga kakayahan ng napakalaya at malinaw, patuloy na naglalakbay sa oras at kalawakan, at sa bawat oras na siya ay mag-shush, ang kanyang magaan na Dragon Dagger at Shadow Dragon Dagger ay magiging mas ilusyon at pagbabanta. Ang mga asul na damong pilak na iyon ay parang mga kaaway niya, at sa tuwing magsasalpukan ang mga ito, lagi siyang ipapaunawa. Paano maiiwasang masangkot sa Blue Silver Emperor, kung paano haharapin ang Paralysis ng kulog at kidlat sa itaas, kung paano makahanap ng mga pagkakataon upang masira ang linya ng depensa. Siya ay nakalusot sa paligid ng Tang Wulan ng higit sa isang beses, umaasa sa malalim na kahulugan ng dragon ng oras at espasyo upang makahanap ng isang pag-ataking pagkakataon. Gayunpaman, ang time retrospective realm ni Tang Wulan ay lubos na pinigilan laban sa kanya. Sa tuwing ang kanyang pag-atake ay malapit ng mahulog kay Tang Wulan, palagi siyang ibabalik sa posisyon kung saan siya nasa nakaraang segundo, at pagkatapos ay ang Blue Silver Emperor ay maaaring maging tumpak. Mga suplemento at pinupunan ng bakante, ganap na inaalis ang kanyang pagkakataon. Sa totoo lang, ang pakiramdam na ito ay hindi komportable. Ngunit ito ay tiyak na dahil dito na siya ay kailangan upang rack ang kanyang utak ng higit pa, maghanap ng mga bahid, at maghanap ng mga pagkakataon. Tulad ng pag-promote ni Tang Wulan sa Final of the Five Gods, ang patuloy na pakikipaglaban ng Soul Master sa harap ng pressure ay ang pinakamahusay na paraan upang mapabuti ang kanyang sarili. Sa sandaling ito, nasa ganoong kalagayan si XCXC. Hindi ba si Lezengyo? Matapos pagsamahin ang mabangis na apoy na apricot, ang kanyang sariling cultivation base ay gumawa din ng malaking pagunlad, at ang Holy Angel Martial Spirit ay bumuti sa pangkalahatan sa pagtaas ng 100,000 year spirit ring. Ang kombinasyon ng matingkad na apoy at naglalagablab na apoy ang nagdulot sa kanya ng landas na medyo naiiba sa orihinal na Holy Angel Martial Soul, na mas agresibo kaysa sa orihinal na Holy Angel Martial Soul. Ang kanyang pagsalakay, kasabay ng pag-urong ni XCXC sa pagitan ng ilusyon at katotohanan, ay nagdulot din ng malaking banta kay Tang Wulan. Nang hindi ginagamit ang battle armor, hindi maka-counterattack si Tang Wulan at makakalaban lamang siya sa dalawa sa pamamagitan ng patuloy na paggamit ng time backfield. Dahil hindi na kailangang mag-alala tungkol sa counterattack ni Tang Wulan, ang dalawa ay umatake ng matindi at malinaw, at nil-arrow nila ang lahat ng mga improvement sa panahong ito, at sila ay ganap na pinagsama sa patuloy na opens iba. Ang pakiramdam na ito ay napakaganda para sa kanila, at ang kanilang lakas ay unti-unting bumubuti. Si Tang Wulan ay isang benepisyaryo din. Bilang isang taong pinakamagaling sa pag-atake, mas umaasa siya sa kapangyarihan ng Golden Dragon King sa labanan, tulad ng sa buong larangan ng digmaan ng Five Gods, hindi pa niya ito ginamit. Kapareho ng ikawalong espiritong kakayahan ng Blue Silver Emperor. Nasanay na siya sa pag-atake, ngunit maraming pakinabang ng Blue Silver Emperor ang hindi niya pinansin. Sa oras na ito, mahalaga ang pangkalahatang depensa at lakas ng katawan, ngunit mas umaasa siya sa Blue Silver Emperor para labanan ang opens iba ng kalaban. Sa ganitong paraan, naging mas malalim ang kanyang pag-unawa sa Blue Silver Emperor. Kinokontrol ng distraction, ang time retrospective realm ay isinama sa komprehensibong depensa ng Blue Silver Emperor, na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang Master Martial Arts Spirit. Ang cultivation base nilang tatlo ay nasa itaas na ng 7th ring level. Sina XCXC at Lezengyo ay nagil-inang din ng mga soul core. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay walang katapusan. Nagpatuloy ang labanan sa dagat. After more than an hour, Lezengyo lang una sa lahat, hindi ko na kaya.
Ang 4 na pakpak ay pumutok at naging bola ng apoy. Basang-basa na sa pawis ang damit ni Lezengyo. Wala nang away, wala nang away. Masaya. Napabuntong hininga siya, humihingal, basang-basa ang katawan. Pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay naging napakaliwanag. Nagkaroon ng kislap ng ilusyon at anino, tumabi sa kanya si Exy, nakahawak sa balakang, patuloy na huminga, napakasaya, boss, magiging ganito ka sa hinaharap, magdedepensa ka lang pero hindi aatake. Sa kasong ito, handa kaming makipag-usap sa iyo araw-araw. Ang Blue Silver Emperor ay isa-isa, at ipinakita ni Tang Wulan ang kanyang katawan, ang kanyang mukha ay hindi pa rin pula, at ang kanyang hininga ay hindi makahinga, ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang lumabo. Ito ay isang sekwele na sanhi ng maraming pagkonsumo ng enerhiya sa pag-iisip. Gusto mo ng kagandahan, pagod na pagod din ako. Ang ulo ni Lezengyo ay talagang hindi banta sa kanya. Ang kanyang kasalukuyang pisikal na lakas ay umabot sa isang lubhang nakakatakot na antas. Sa madaling salita, kahit na siya ay tulad ng Pluto Daoluo Haruo. Ang isang demigod powerhouse sa antas ng sa mga tuntunin ng pisikal na lakas, ay maaaring hindi maihahambing sa Tang Wulan. Ang sakit ng ulo niya ay si Exy. Ang mga pag-atake ni Exy ay halos nasa lahat ng dako, at ang paggamit ng mga pagbabago sa oras at espasyo ay may hindi inaasahang pakiramdam. Kung hindi siya makaatake, kailangan niyang patuloy itong gamitin para ipagtanggol ang kanyang opens iba. Bumalik ang panahon sa kaharian upang maging fault-tolerant. Bagamat wala pa si Exy sa 8th Ring Cultivation Base, talagang nagdulot ito sa kanya ng maraming problema. Ngunit higit pa, mas masaya sa puso ni Tang Wulan. Isang pagpapala para sa Tang Sect at Shrek na mas lumakas ang kanyang mga kasamahan. Kung tutusin, iisang tao lang siya. Gaano man kalakas ang kanyang personal na lakas, ang kasalukuyang sitwasyon sa mainland ay lubhang hindi pabor sa Tang Sect at Shrek Academy, malaki rin ang epekto nito sa pag-unlad ng buong Tang Sect. At habang lumalakas ang mga kasosyo, ng ang Shrek 7 Devils ay naging lahat ng antas ng title Daoluo ng mga powerhouse, naniwala si Tang Wulan na tiyak na makakabuo muli si Shrek sa kanilang mga pagsisikap. Ngumiti si Exy, boss, huwag na lang. Kita mo, bitawan natin ang pag-atake, talagang nakakatulong ito sa amin. Kung maglulunsad ka rin ng atake, all-round attack, hindi kami makakalaban sa iyo. Nakakatamad. Napakabuti na ang lahat ay magtatagal kung magdedepensa lang ngunit hindi umaatake. Paulit-ulit na tumanggo si Lezengyo, bihirang sumang-ayon sa opinyon ni Exy, oo, ito ang kaso para sa boss, sa tingin ko rin ay napakaganda nito. Ngayon lang, may ilang mga lugar kung saan ako ay orihinal na bihirang nagblending sa liwaw apricot at hindi perpekto. Mukhang lahat sila ay nakabisado na ang mga ito. Halika rito ng ilang beses pa, at ito ay tiyak na magsusulong ng aking kaluluwa upang maisulong ang aking kaluluwa. Bahagyang tumanggo si Tang Wulan, at nag-isip, maaaring magpatuloy ang pamamaraang ito, ngunit higit pang mga pagbabago ang kailangang idagdag para mas mapabuti ang ating pangkalahatang pag-unlad. Pagkatapos bumalik sa Yuanan, natapos na nila ang battle armor. Makilahok din dito. Mabuti iyon. Mula ngayon, 3 beses na lang akong magdedepensa at hindi aatake, at susubukan kong muli ang aking makakaya. Magdaragdag din ito ng kaunting pressure sa iyo, at ang pagpapakawala ng sarili ay hindi gagana sa iyong kakayahan. Nagkatinginan sina Exy at Lezengyo, boss, sinusubukan mo bang gumanti sa amin? Matigas na sinabi ni Tang Wulan, ako ba ay ganoong uri ng tao? Ginagawa ko ito para sa pagpapabuti ng lahat. Ahem. Napakamot ng ulo si Exy. Minsan, iniisip ko na mayroon kang maitim na tiyan. Biglang tumawa si Tang Wulan. Dahil sa ngiti niya, nakita ni Exy ang lamig sa buong katawan niya. Bago pa makapagsalita si Tang Wulan, abala na si Exy at sinabing, okay, iyon na. Sa tingin ko rin ay magiging tayo sa isang tiyak na tagal ng panahon. Kailangan pa rin ng kaunting pressure. Sa mga sumunod na araw, yumaman ang buhay ng lahat, at ang dagat sa ibabaw ng dagat ang naging pinakamagandang lugar ng pagsubok para sa kanila. Halos araw-araw ay lulutang ang submarino at ilalabas sila sa dagat para sa aktwal na pagsasanay sa labanan. Hindi lamang sina Exy at Lezengyo ang lumahok, ngunit ang iba ay lumahok din. Minsan si Tang Wulan ang nagtatanggol lamang ngunit hindi umaatake, at kung minsan ay kinubkob siya. Ang pagiging epektibo ng labanan ng bawat isa ay patuloy na bumubuti sa mga banayad na paraan. At si Tang Wulan mismo, sa pamamagitan ng patuloy na pagpapakita at pagsasanay, ay nagpatatag sa kanyang kaharian. Sa prosesong ito mabilis na lumipad ang oras, at papalapit sila ng papalapit sa kontinente ng Daoluo. Ang Sect Master, nakipag-ugnayan sa sekta. Sa araw na ito, kababalik lang ni Tang Wulan sa submarino pagkatapos ng aktwal na pakikipaglaban sa kanyang mga kaibigan, at natagpuan siya ng kapitan. Ang pakikipag-ugnayan sa Tang Sect ay nangangahulugan na sila ay napakalapit sa Daoluo Continent. Ngumiti si Tang Wulan at nagsabi, gaano katagal bago makarating sa baybayin. Sinabi ng kapitan, mayroong mga 3 araw na natitira. Nais ng Deputy Hall Master na makipag-ugnayan ka kaagad sa kanya pagkatapos mong bumalik, na parang may apurahang bagay na dapat makipag-usap sa iyo.
Ang puso ni Tang Wulan ay tensyonado, apurahan. Hindi kaya nabigo pa rin ang Star Luo Empire na makatiis sa opens iba ng Federal Fleet pagkatapos ng lahat. Nagmamadali siyang pumunta sa communication room sa tabi ng main control room. Pinaalis ng kapitan ang ibang mga tauhan, nakipag-usap para kay Tang Wulan mismo, at pagkatapos ay nagretiro. Ang komunikasyon ay konektado, at ang mapagmahal na boses ni Dao Luo Zhangzin ay nagmula sa kabilang panig, Wulan. Nang marinig ang kanyang boses, biglang naramdaman ni Tang Wulan na sa boses na ito, tila puno ito ng pagod. Miansaya, anong problema? Anong problema? Nagmamadaling tanong ni Tang Wulan, ngunit ang kanyang emosyon ay hindi naging masyadong sabik. Matapos ang napakaraming bagay, natuto na siyang kumalma, kahit anong sitwasyon ang makaharap niya, hindi malulutas ng pagkabalisa ang problema. For more videos, please like, share and subscribe.